Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Pangiti si Daryl. Ito ay tradisyon ng Westrington na ang mas malakas ay makokoronahan bilang pinuno. Si Donoghu ang emperor, ngunit natalo ko siya at tumakas siya. Ako ang emperor ngayon. Nagulat ka ba, Prinsesa Long? Ako, kinagat ni Kinsey ang kanyang labi hanggang sa malapit na itong dumugo. Ang kanyang puso ay parang nagkarera tulad ng isang maliit na usa, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nagulat siya at galit na galit. Si Daryl ay palaging hindi maasahan. Akala ko hindi siya magiging sapat, at ang pinakamataas na makakamit niya ay isang Elysium Gate Sect Master. Ito ay isang sorpresa na siya na ngayon ang emperor. Alam niyang siya ang emperor, hindi siya nagsuot ng dragon robe na ang ibig sabihin ay pumunta siya rito para lokohin ako. Halatang sinasadya niya iyon. Kasuklam-suklam. Naghari si Kinsey sa kanyang galit at mahinang sinabi, "Kamahalan, patawarin mo sana ako. Ang bastos ng ginawa ko kanina." Nag-aalangan siyang humingi ng tawad kay Daryl, ngunit wala siyang pagpipilian. Si Daryl na ngayon ang emperador. "Kamahalan?" Sinadya ni Daryl na lumakad palapit. Tiningnan niya ng malapitan si Kinsey. Ngumiti siya at sinabing, "Princess Long, sa tingin mo ba hindi tayo close kung iyan ang tawag mo sa akin?" Mapapaiyak na si Kinsey sa pagkabalisa. Siya ay isang matalinong tao, paanong hindi niya alam ang ibig sabihin ni Daryl? Gayunpaman, napakaraming Royal Guard sa labas. Hindi niya ito matawag na hobby. "Hi!" Napabuntong hininga si Daryl nang makita kung ano ang naramdaman ni Kinsey. Nadismaya niyang sinabi, "Nabalitaan ko na narito ka para pumirma ng isang kasunduan." Gayunpaman, hindi ako masaya ngayon at wala ako sa mood na pumirma ng isang kasunduan. Lihim niyang tinitingnan ang reaksyon ni Kinsey. "Haha! Sino ang nagtanong sa iyo na tingnan ako ng mababa noon? Dapat kong gamitin ang pagkakataong ito ngayon para lokohin ka hanggat gusto ko," naisip niya. Nanginginig ang katawan ni Kinsey. "Kamahalan, ang ibig mo bang sabihin ay hindi tayo makakapagpirma sa kasunduan?" Bago siya umalis patungong Westrington, paulit-ulit siyang pinaalalahanan ng South Cloud World Empress na dapat niyang pirmahan ang kasunduan at dapat itong tumakbo ng maayos. Bagamat makapangyarihan ang South Cloud World, gayon din ang Westrington. Lalo na nitong mga nakaraang taon, pinangunahan ni Donoghu ang kanyang hukbo na salakayin ang silangan at kanluran. Ang Westrington's Rider Army ay sikat sa siyam na kontinente. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang South Cloud World ay talagang masigasig na pumirma ng isang kasunduan sa Westrington. Walang masama sa pagkakaroon ng mas malakas na kakampi. Hindi lang ako ang magpapasya kung pipirma tayo sa kasunduan. Ngumiti si Daryl at tinukso si Kinsey. "Kailangan mo ring magdesisyon. Sabihin mo sa akin, noong naging sinsero ako sa paghabol sa iyo kanina, ayaw mo man lang akong kausapin. Inatak mo pa ako. Paano ko gugustuhin pumirma ng isang kasunduan kung ganyan ang ugali mo, at higit sa lahat, kasaltay, pero tumanggi kang tawagin akong hobby? Talagang binigo mo ako." Umiling si Daryl, mukhang dismayado. Namutla ang mukha ni Kinsey, at kinagat niya ang kanyang mga labi. Kung nabigo siyang pumirma ng isang kasunduan sa Westrington, kailangan niyang ipaliwanag ito sa Empress sa pagbalik niya. Sa pagkakataong iyon, napakagatlabi si Kinsey habang dahan-dahang naglalakad sa harapan ni Daryl. Pagkatapos ay hinila niya ang braso nito, at nagsimulang indayog ang braso nito na parang batang babae. "Kamahalan, nagkamali ako." Napakalambot ng boses niya na halos walang makarinig sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi kailanman naisip ni Kinsey, kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, na kailangan niyang humingi ng tawad sa Dodgebag na ito. Hindi niya akalain na siya, ang South Cloud World's princess, ay kailangang sumuko sa Dodgebag na ito. Sagot ni Daryl at ngumiti, nakatingin sa kanya, "Hindi mo ba sinabi na gusto mo akong patayin?" "Ako ay nagkamali, alam kong nagkamali ako." Kinagat ni Kinsey ang labi hanggang sa halos dumugo ito. "Hobby, impulsive ako kanina. Dapat hindi kita hindi nirespeto, lalo pa kitang inaatake. Pakiusap patawarin mo ako sa isang pagkakataon at sumang-ayon sa kasunduan, pakiusap." "Sige." Ngumiti si Daryl at dahan-dahang sinabi, "Gayunpaman, ano ang tawag mo sa akin ngayon?" "Hindi ko narinig."
Lumapit siya ng ilang pulgada, mukhang pilyo. Nanginginig si Kinsey dahil alam niyang kailangan niyang tawagan siya ng kasuklam-suklam na pangalan kahit isang beses sa araw na ito. Hubby. Napakagatlabi si Kinsey at mahinang sinabi. Grabe namumula siya. Sa totoo lang, palaging mababa ang tingin niya kay Daryl noon at naiinis pa siya nang makita siya. Sobrang kinasusuklaman niya ang arranged marriage nila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, kailangan niyang isantabi ang kanyang pride at dignidad sa harap ni Daryl. Ayan, dapat ganyan mo na ako batiin sa susunod, naiintindihan mo, nakangiting sabi ni Daryl. Paulit-ulit na tumango si Kinsey. Natuwa si Daryl nang makita niyang masunurin si Kinsey sa kanya. Tuluyan niyang nasakop ang magpakailanman mayabang na Quincy. Ito ay tunay na isang magandang pakiramdam para sa kanya. Samantala, sina Dax, Chester, Sarah, Monica, Yvette, at ang iba pa ay nagtipon sa pangunahing bulwagan sa tirahan ng pamilya Carter sa Mid-City. Hating gabi na noon at tahimik ang buong Mid-City. Gayunpaman, maliwanag ang mga ilaw sa hardin ng Carter. Natahimik ang grupo sa main hall na may mga tinging nag-aalala. Pinatay ni Donoghue si Zoran at umalis si Daryl patungong Westrington ng mag-isa upang maghiganti para sa kanyang ninong. Hindi nila alam kung kumusta siya. Nais ni Dax at Chester na umalis kasama si Daryl, ngunit gusto niyang manatili sila dahil ang pamilya Carter ay nasa isang mahinang sitwasyon at nangangailangan ng proteksyon. Sa sandaling iyon, lumingalinga si Dax sa paligid at ibinuka ang kanyang bibig para magsalita, walang saysay na mag-alala lang tayo rito. Sa tingin ko ay dapat akong magtipon ng ilang tao upang magtungo sa Westrington mamaya upang bigyan ng kamay si Daryl. Mananatili si Brother Chester para bantayan ang pamilya Carter. Napatayo agad siya dahil naiinip na siya. Nang tatawag na sana siya ng mga tao ay pinigilan siya ni Chester. Maghintay ka. Pakiramdam ko ay may mga pakinabang para kay Daryl na pumunta siya ng mag-isa. At least madali siyang makakagalaw ng hindi na-expose. Kung may dadalhin ka para i-back up siya ngayon, baka masira mo ang plano ni Daryl, anya na nadidismaya. Patuloy ni Chester, at saka, si Donoghue na ang emperor ngayon. Sa isang utos lang mula sa kanya, maaari kang mapalibutan ng libo-libo o 10,000 sundalo. Ano ang gagawin mo pagkatapos? Baka kailangan pang humanap ng paraan si Daryl para iligtas ka. Naiinip na si Dax. Kuya Chester, minamaliit mo ako. Kung palibutan ako ng hukbo ni Donoghue, papatayin ko silang lahat. Napailing si Chester at ngumiti ng mapait. Napakainipin pa rin ni Dax pagkatapos ng mga taon na ito. Sa sandaling iyon, nagsalita si Yvette, na nasa tabi nila, Dax, Kuya Chester. Sa palagay ko, dapat nating sundin ang plano ni Daryl at manatili ng ligtas sa tirahan, at magpatupad ng mas malakas na seguridad upang maiwasan ang pag-atake ni Megan. Kanina, nagtakda si Megan ng utos bilang Alliance Master para sirain ang lahat ng kapangyarihang may kaugnayan kay Daryl. Alam na ni Daryl ang tungkol dito, kaya pinaalalahanan niya ang lahat na pagbutihin ang seguridad upang maiwasan ang pag-atake ni Megan. Sa totoo lang, nag-aalala rin si Yvette para kay Daryl, pero matalino siya at mananatiling matino. Alam niya na ang pag-back up kay Daryl sa Westrington ay isang tunay na panganib. Mas mabuting manatili sa tirahan gaya ng plano at maghintay ng balita mula kay Daryl. Habang nagsasalita siya, tumango ang lahat. Tama yan. Sinusuportahan ko ang desisyon ng prinsesa. Tama yan, dapat tayong mag-ingat kay Megan, masama ang babaeng ito. Bagamat namatay na ang New World Emperor, nasanay pa rin ang lahat na tawagin si Yvette bilang prinsesa. Sa sandaling iyon, sumugod ang isang disipulo ng pamilya Carter, nataranta, at sinabi kay Sarah, Naku! Miss, hindi ito maganda, hindi maganda. Pawis na pawis ang alagad at mukhang nag-aalala. Anong problema? Bakit ka nagpapanik? Napakunot ang noo ni Sarah at hindi napigilang pagalitan ang disipulo, magdahan-dahan ka, bakit ka nag-aalala? Si Sarah ay inosente at walang muwang, ngunit pagkamatay ng kanyang ama, siya ay naging mas mature. Pinunasan ng disipulo ang kanyang pawis at hinihingal pa habang sinasabi, Miss, nakatanggap kami ng balita na si Miss Lily ay binihag ni Megan at ngayon ay nakakulong sa kulungan ng ME-sect. Ano? May bakas sa takot ang ekspresyon ng lahat.
Si Lily ang unang asawa ni Daryl, at dumanas sila ng napakahirap na panahon sa kanilang relasyon. Sa nakalipas na ilang taon, hindi mabilang na mga pagsubok ang kanilang pinagdaanan. Alam ng lahat na nandoon kung gaano kahalaga si Daryl kay Lily. Agad na tumayo si Chester at kumunot ang kanyang mga kilay habang sinasabi, "Nagsasabi ka ba ng totoo?" Agad namang tumango ang alagad. Totoo iyon. Dalawang lalaki din ang nahuli kasama si Lily. Ang isa ay si Zurong, at ang isa ay ang Divine Farmer. Nabalitaan ko na silang dalawa ay kaibigan ni Young Master. Sa sandaling iyon, ang buong kapaligiran ng pangunahing bulwagan ay nagkagulo. Nagkatinginan ang lahat at labis na nagulat. Zurong at Divine Farmer. Ang dalawang ito ay hindi kilalang makapangyarihang mga mandirigma, at sila ay nahuli rin ni Megan, naisip ng lahat. Bang! Sa sandaling iyon, labis na galit si Dax. Hinampas niya ang kamay sa mesa, at nanginginig ang buong katawan niya sa galit. SHT! Megan, itong babaeng lihis. Hindi man lang niya tinira si Lily. Nilingon ni Dax si Chester. Brother Chester, hindi na natin kailangang mag-isip pa, mabilis nating tipunin ang ating mga tao at salakayin ang ME-sect para iligtas ang lahat. Si Megan ay isang malupit na tao, at habang sila ay naantala, mas maraming paghihirap ang kailangang pagdaanan ni Lily. Sige. Hindi nag-alinlangan si Chester, at tumango siya habang sumisigaw sa disipulong nasa harapan niya, "Pumunta ka, tipunin ang lahat mula sa Eternal Life Palace Sect. Pupunta tayo sa ME para iligtas ang lahat. Gayon din, tipunin ang lahat ng mga disipulo ng Flower Mountain Sect." Galit na sigaw ni Dax. "Opo," sagot ng alagad at mabilis na tumalikod para umalis. Bang! Bago pa makalabas ang alagad sa pangunahing bulwagan, isang malakas at nakakapang-alog na pagsabog ang nagmula sa labas. Ang pangunahing pintuan ng pamilya Carter ay nasira sa pamamagitan ng puwersa. Sabay takbo ng isang maid na maputla ang mukha. Nako, nandito na si Megan. Pinamumunuan niya ang mga alagad ng ME-sect at mga tao mula sa iba't ibang pangunahing sekta. Muntik nang matumba ang dalaga sa lupa. Nagbago ang mukha ni Chester at ng lahat. Hahanapin pa lang sana nila si Megan, na nakakaalam na siya ay darating sa kanyang sarili. Pagkatapos, tumayo agad ang lahat at tumakbo palabas ng main hall. Nang nasa labas na sila, nakahinga ng maluwag sina Chester, Yvette, at ang iba pa nang makita ang nasa harapan nila. Halos 100,000 mandirigma mula sa iba't ibang sekta ang natipon doon. Pinalibutan nila ang buong tirahan ng Carter, na parang bakal. Sa harap ng mga mandirigma ng iba't ibang sekta, tahimik na lumulutang doon ang isang kaakit-akit na figura. Nakasuot siya ng mahaba at itim na damit, magandang pinaghalo sa dilim ng gabi, at parang night elf. Ang kanyang hindi kapani-paniwalang magandang mukha ay mukhang demonyo. Si Megan iyon. Si Dax ang unang naglabas ng kanyang double access, at pinandilatan si Megan. Megan! Ang lakas ng loob mong pumunta sa tirahan ng Carter. Anong ginawa mo kay Lily? Panandang pandagdag. Bahagyang tumawa si Megan, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mga mata. Dax, wala kang otoridad para questionin ang ginawa ko kay Lily. Malamig na nilingon ni Megan ang paligid habang nagsasalita, "Makinig kayo rito, pamilya Carter. Lahat kayo ay matatalinong tao, kaya hindi ako mag-aaksaya ng oras. Mula ngayon, makinig ka sa aking mga salita at sundin ang aking mga utos ng walang pagkukulang. Basta pumayag kayo, hahayaan ko kayong lahat. Kung hindi, sisirain ko ang lugar na ito ngayong gabi." Pinandilatan niya si Dax at ang iba pa, nakakatakot ang aura niya. Hindi nagplano si Megan na salakayin ang mga Carter, nang ganoon kaaga. Gayunpaman, nabigo siyang salakayin si Ambrose at Ira kanina, at nahuli na rin niya si Lily, kaya wala nang saysay na maghintay pa. Dagdag pa, nakatanggap siya ng balita na umalis si Daryl patungong Westrington para makaganti kay Donoghu. Paano niya palalampasin ang napakagandang pagkakataon? Ang lahat mula sa pamilyang Carter, si Dax, at ang iba pa ay agad na nagalit nang marinig nila ang mga salitang iyon. "Gusto mo na sumuko kami sa iyo? Mangarap ka. Mas gugustuhin pa naming mamatay kaysa sumuko sa iyo. Itigil mo na itong katarantaduhan na ito, mag-aaway lang tayo." Ang mga sumpa ay nagmula sa lahat ng miyembro ng pamilya Carter.
Si Megan ay mukhang kalmado sa lahat ng mga sumpang ito na dumarating sa kanya na walang pagbabago sa kanyang emosyon. Ilang segundo pa ay nanlamig ang mga mata niya. Walang emosyong utos ni Megan, lahat ng mga sekta, ibagsak ang bawat tao rito. Opo, sabay-sabay na sagot ng mga mandirigma mula sa iba't ibang sekta. Ang kanilang mga boses ay yumanig sa buong mundo. Lahat sila ay nag-activate ng kanilang panloob na enerhiya, hindi nag-aksaya ng oras, at nag-charge sa pamilyang Carter. Dahil sa malaking pagkakaiba sa bilang ng mga tao sa magkabilang panig, naghiyawan ang mga tao. Marami sa mga disipulo ng pamilya Carter ang nahulog sa isang pool ng dugo bago pa nila maipagtanggol ang kanilang sarili. Megan, galit na galit at gulat si Sarah. Namutla ang mukha niya at nanginginig ang katawan niya sa galit. Masama ang tingin ni Megan. Mabubuhay ka kung susundin mo ako, ngunit mamamatay ka kung sasalungat ka sa akin. Binigyan kita ng pagkakataon, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Ang mga hiyawan ng sakit ng mga tao ay maririnig sa lahat ng dako. Isa pang 10 alagad ng pamilya Carter ang napatay. Nang makita ang mga nangyayari, si Dax, Chester, at ang iba pa ay kumukulo sa galit. Patayin sila! Umungol si Dax habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang double axes bago diretsyong sumulpot sa kalaban. Si Chester at ang iba ay sumunod na malapit sa likuran. Alam nilang maliit ang tsansa na manalo ang pamilya Carter, at malamang masisira sila. Gayunpaman, bago sila nawasak, gusto nilang pumatay ng maraming kaaway hanggat kaya nila. Ang sitwasyon sa harap nila ay hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag, hanggang dulo lang ang kaya nilang ipagtanggol. Sa isang kisap mata, ang magkabilang panig ay napunta sa isang matinding labanan. Puno ng dugo ang buong tirahan ng Carter. Maging ang hangin ay napuno ng amoy ng dugo. Umalingaw-ngaw sa buong tahanan ang mga tinig ng pagpatay at hiyawan ng sakit. Napuno ng dugo ang buong tirahan ng Carter at nabuo ang isang ilog. Sa sandaling pumasok sila sa labanan, naging matindi ito. Upang ipagtanggol ang pamilya Carter, ang lahat ng mga disipulo ng Flower Mountain Sect at Eternal Life Palace Sect ay patuloy na nananatili at nagtatanggol. Gayunpaman, habang sila ay nahaharap sa pag-atake at napapalibutan ng mga mandirigma ng iba't ibang mga sekta, ang mga bagay ay hindi pabor sa kanila. Kahit na ano, ang pagkakaiba sa bilang ng mga tao sa pagitan ng magkabilang partido ay napakalaki. Nagdala si Megan ng 100,000 mandirigma mula sa lahat ng mga pangunahing sekta. Matapos ang halos 2 oras na labanan, ang mga disipulo ng Flower Mountain Sect, Eternal Life Palace Sect, at gayon din ang pamilya Carter ay nasugatan o namatay. Sila ay lubos na natalo. Si Chester, Dax, Yvette, at ang iba pa ay tinatali at dinala sa harap ni Megan. Binibigyan ko kayong lahat ng huling pagkakataon. Sinulyapan ni Megan ang bawat isa sa kanila. Kilalanin niyo ako bilang iyong pinakamataas na pinuno at ipangako ang iyong katapatan sa akin at ililigtas ko kayo. Nang marinig nila iyon ay nagalit si Dax at ang iba pa. Lahat sila ay nagtamo ng mga pinsala mula sa matinding labanan kanina. Lahat sila ay mahina, ngunit determinado pa rin sila, lalo na si Dax. Sa sandaling yon, ang buong katawan niya ay napuno ng dugo, ang kanyang mukha ay napakaputla, at maaaring himatayin siya anumang oras. Gayunpaman, nananatili pa rin ang pagmamalaki niya habang nakatitig kay Megan at umuungal, "Megan, salbahin mo na lang yan. Kaya mo akong patayin at pahirapan lahat ng gusto mo. Ang masamang babaeng tulad mo ay hindi karapat-dapat sa aking katapatan." Lahat ng nakapaligid sa kanya ay sumang-ayon. Tama yan. Mas kaunti tayo kaysa sa kanila. Tanggapin natin ang ating kapalaran. Patayin mo na lang kami kung gusto mo. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kwenta. Nang marinig niya iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Megan, para siyang malamig na parang yelo habang nakatitig kay Dax. Dax, ang tigas pa rin ng ulo mo kahit malapit ka ng mamatay. Gusto mong maging matigas ang ulo mo, tama ba? Babaliin ko ang iyong bungo at pupunitin ito ng pira-piraso. Tignan natin kung kaya mo pang maging matigas ang ulo. Naglabas ng malakas na aura ng pagpatay si Megan. Sa pagitan ni Daryl at ng kanyang 2 kapatid, si Megan ay higit na kinasusuklaman si Dax. Masyado siyang proud dahil siya ang sect master ng Flower Mountain Sect at hindi kinikilala ang sinuman.
Kanina sa sinaunang libingan ni Lubu, ito ay dahil sa patuloy na pagtugis ni Dax na naging sanhi ng pagkahulog ni Megan sa lihim na silid sa ilalim ng lupa kung saan si Hangju ay nakulong. Nang makita niyang patuloy na nakikipagdebate si Dax sa kanya, nanginig ang kanyang katawan, at hindi na niya napigilan ang sarili. Nang makita yon, nag-alala si Yvette. Hindi niya napigilang ibuka ang bibig para magsalita, Megan. Bilang master ng World Universe Alliance, gumamit ka ng kasuklam-suklam na paraan para tambangan at atakehin ang Carter family. Pinilit mong sumuko ang lahat sayo. Hindi ka ba nag-aalala na pagtatawanan ka ng mundo? Gayon din, kritikal sa mga oras na tulad nito para sa lahat sa World Universe na magkaisa, ngunit hinahati mo ang komunidad. Kung papatayin mo ang sinuman ngayon, ikaw ang magiging pinakakasuklam-suklam at makasalanang tao sa mundo-universo. Matalino si Yvette, at nakita niyang gustong patayin ni Megan si Dax, kaya mabilis siyang naglabas ng isa pang paksa para ilihis ang atensyon ni Megan. Pinakamasuklam at makasalanang tao. Nanlamig si Megan at nanginginig na naman. Humakbang siya, itinaas ang kamay, at sinampal sa mukha si Yvette. Ibinuhos ni Megan ang lahat ng selos at buong lakas niya sa sampal na yon. Kahit gaano pa siya kagaling o kung gaano siya katalento, wala siyang kwenta kumpara kay Yvette. Gayunpaman, hindi lang tinanggap ni Daryl si Yvette, nilusob pa niya ang New World Palace dahil kay Yvette, pero sobrang cold ni Daryl at hindi siya pinansin. Nang maisip niya ang lahat ng iyon, nagalit si Megan. Sampal? Ang mga kamay at paa ni Yvette ay mahigpit na nakatali, at walang paraan para makatakas siya. Isang napakalinaw na tunog ang narinig habang siya ay sinampal. Napaungol si Yvette, bumagsak ang katawan niya sa lupa, at dumugo ang gilid ng labi niya. Sa sandaling yon, galit na galit sina Dax, Chester, at iba pa. Nakakabaliw si Megan. Parang pulang dugo ang mga mata ni Chester, at hindi lang siya nagalit kundi nadismaya rin. Hindi niya makakalimutan ang imahe ng pagkamatay ng kanyang unang asawa. Si Megan ang pumatay sa kanya. Nais ni Chester na pumunta sa Emisec upang makaganti ng maraming beses, ngunit palagi siyang naantala dahil sa maraming iba't ibang mga kaganapan. Nang mga sandaling iyon, pinagsisihan ito ni Chester. Kung alam niyang si Megan ay napakalupit at masamang tao, pinaalis na niya ito. Hindi niya sana iniligtas ang kanyang buhay at pinahintulutan siyang magsagawa ng gayong masasamang bagay. Huli na ang lahat ngayon. Noong panahong iyon, malamig pa rin si Megan, at hindi pa rin humuhupa ang kanyang galit. Yvette, ito ay sa pagitan ng mga tao ng World Universe. Dati kang prinsesa ng New World, kaya bakit kailangan mong makipagpunyagi kay Daryl sa halip na mamuhay ng iyong mapayapang buhay? Huwag mo akong sisihin. Dahil mahal mong magkaroon ng busy na katawan, hahayaan kitang maging mabuting tao, at magkaroon ng magandang kontribusyon sa World Universe community, malamig niyang sabi kay Yvette. Nang marinig niya iyon, nagsalubong ang kilay ni Yvette sa pagkalito. Anong ibig sabihin ni Megan? Ano ang gusto niya? Pagtataka niya. Sa pagkakataong iyon, napangiti si Megan at lumingalinga, lahat naman, naniniwala ako na marami pa rin sa inyo ang single, di ba? Sino dito ang gustong pakasalan si Miss Yvette? Mangyaring tumayo ngayon. Ako ang magiging matchmaker mo. Dapat alam mong si Yvette dito ay isang prinsesa, maganda siya at matikas. Sino ang gustong pakasalan siya? Nakangiti si Megan nang maisip niya, Daryl, hindi mo ako pinapansin noon, pero ngayon, ibibigay ko ang babae mo sa ibang lalaki para i-enjoy at hayaan mong masaktan ang puso mo hanggang sa mamatay ka. Nang marinig niya iyon, nanginginig ang katawan ni Yvette, galit na galit siya at natulala. Gusto akong ibigay ni Megan sa ibang lalaki. Gaano siya kasama, naisip niya. Kasabay nito, nag-aapoy sa galit sina Dax, Chester, at iba pa habang nakatitig kay Megan. Kung makapatay ka lang ng tao sa isang tingin lang, maraming beses nang namatay si Megan noon. Nagkagulo ang lahat ng mga mandirigma mula sa iba't ibang sekta. Lahat sila ay labis na nasasabik. Si Yvette ang dating prinsesa ng New World. Ang kanyang pagkakakilanlan ay kataas-taasan, at hindi lamang siya ay maganda, ngunit siya rin ay matalino. Kung sino man ang nagpakasal sa kanya, ay hindi magsisisi sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, si Watson Tucker ang unang umakyat, at hindi niya maitago ang emosyon sa kanyang puso. Sinabi niya kay Megan, Alliance Master, single pa rin ako,
at talagang hinahangaan ko ang dating prinsesa ng New World. Sana pagbigyan mo ang hiling ko. Habang nagsasalita siya, patuloy niyang sinusuri si Yvette, hanggang sa halos lumuwa ang mga mata niya. Sumama siya kay Meghan para tambangan ang pamilya Carter para lang mag-ambag ng kanyang kapangyarihan, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganitong kahanga-hangang sorpresa. Mas maaga, para ma-recruit ang prince consort ni Yvette, sinadya ng New World Emperor ang isang martial arts marriage tournament. Lahat ng 9 na kontinente ay kasangkot noong panahong iyon. Sa paligsahan, maraming mandirigma mula sa 9 na kontinente ang umalis na may panghihinayang. Ngayon, mapapangasawa ko na ang prinsesa nang walang ginagawa. Ito ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin sa buong mundo, naisip ni Watson. Tumango si Meghan at ikinaway ang kanyang kamay. Sige. Sumasang-ayon ako. Ngayong gabi, gaganapin ang gabi ng iyong kasal. Nais lamang niyang makahanap ng taong lalabagin si Yvette, na may layuning masira ang puso ni Daryl. Hindi talaga mahalaga kung sino ang tao. Salamat, Alliance Master. Mula ngayon, maglilingkod ako sa iyo ng buong puso, aakyat ako sa Blade Mountain o bababa sa dagat ng apoy ng walang pag-aalinlangan para sa iyo, walang tigil na pasasalamat ni Watson kay Meghan, na nakaramdam ng labis na kagalakan. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang maglakad palapit kay Yvette, na nakangiti. Kamahalan na prinsesa, huwag kang mag-alala. Ipinapangako kong alagaan at mamahalin kita magpakailanman. Pulang-pula ang mukha ni Yvette, at hindi napigilan ng kanyang katawan ang panginginig habang patuloy na sumisigaw, "Get lost! Huwag mo akong hawakan." Galit na galit siya. Hindi niya inaasahan na ihaharap talaga siya ni Meghan sa ibang lalaki, at gabing yon ang kanilang kasal. Gustong magpumiglas ni Yvette, ngunit mahigpit na nakatali ang kanyang mga kamay at paa, walang paraan para makatakas siya. Nang makita si Watson na palapit ng palapit, tuluyang nawalan ng pag-asa si Yvette sa sandaling iyon, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Daryl, kailan ka babalik, naisip niya. Sa sandaling iyon, ganap na nag-alab ang galit ni Dax at Chester. Watson, huwag mong subukan na hawakan ang asawa ng kapatid ko. Hihiwain at papatayin kita kung gagawin mo. Tumayo ka doon. Huwag kang gumalaw, Watson. Tuloy-tuloy na sigaw ni Dax, Chester, at iba pa. Watson ay hindi nag-aalala sa lahat, wala siyang balak pabagalin ang kanyang mga yapak. Papalapit siya ng palapit kay Yvette. Kung nangyari ito noong nakaraan, hindi na maglalakas loob si Watson na kumilos ng ganoon sa harap ni Dax at Chester. Gayunpaman, sa suporta ni Meghan, hindi nag-alala si Watson. Itigil mo yan. Huwag mong hawakan ang asawa ng kapatid ko, sigaw ng isa pang boses. Kahit papaano ay natanggal ni Sarah ang mga metal na kadena sa kanyang mga paa. Mabilis siyang pumunta at prinotektahan si Yvette. Mukha siyang nag-aalala at determinado. Sa puso ni Sarah, si Daryl ang kanyang kapatid, at si Yvette, na babae ni Daryl, ay natural na magiging asawa ng kanyang kapatid. Nang makita niyang lalabagi ni Watson si Yvette, hindi nagdalawang isip si Sarah bago niya sinubukan ang lahat para pigilan siya. Umalis ka! Pinisil ni Watson ang kanyang mga kilay at sumigaw sa galit. Ganyan katangang bata. Sino ka para gambalain ako, tiyak na humihingi ka ng kamatayan. Tuluyan na siyang hindi pinansin ni Sarah habang sobrang nakatitig kay Meghan. Meghan, masamang babae ka. Ikaw ang naging sanhi ng pagkamatay ng asawa ni Kuya Chester. Napakarami mo ring ginawang kakilakilabot kay Kuya Daryl. Ngayon sinasaktan mo ang asawa ng kapatid ko. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang isang babaeng may makamandag na pusong ahas na tulad mo ay hindi magkakaroon ng masayang wakas. Kahit na walang pumatay sa'yo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Habang sinasabi niya iyon, puno ng determinasyon ang magandang mukha ni Sarah. Hanggat nandito ako ngayon, huwag kang mangahas na saktan ang asawa ng kapatid ko. Patay na si tatay, nahuli si inay, at wala rito ang kapatid ko. Dapat akong tumayo laban sa kanya, naisip niya. Sa sandaling yon, nakatayo si Sarah doon na may determinadong tingin sa kanyang mukha. Ang kanyang maliit na katawan ay nagpakita ng isang aura na hindi dapat maliitin. Nakatayo doon si Watson na nakaramdam ng gulo. Bagamat nasugatan si Sarah at hindi magiging banta, naramdaman ni Watson kung gaano siya kaseryoso sa kanyang banta. Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng panibagong hakbang. Sampal?
Sa sandaling yon, lumakad si Fanny Witcham na may madilim na ekspresyon at sinampal si Sarah. Idat. Sino ka sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong makipag-usap sa Alliance Master sa ganoong paraan. Gusto mo na bang mamatay? Malamig na sabi ni Fanny sabay taas ng kamay at muling sinampal si Sarah. Palakas ng palakas ang bawat sampal. Sampal? 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 Walang tigil ang maririnig na malinaw na tunog. Talagang mahina si Sarah, paano niya natitiis yun? Sa oras na yon, dumudugo ang sulok ng kanyang labi, at hindi man lang siya makatayo. Gayunpaman, sumigaw pa rin siya, Megan, isa kang demonyo. Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Pinag-frame ni Megan ang kapatid ko, at ngayon ay binubuli niya si Sister Yvette. Walang ibang babae na kasing sama niya sa mundo, naisip niya. Galit na galit si Megan nang marinig iyon. Inutusan niya si Fanny at sinabing, sampalin mo siya. Sampalin ang tangang babaeng ito hanggang sa tumahimik na siya. Opo, Alliance Master. Hinawakan ni Fanny si Sarah sa buhok niya at sinampal pa ng malakas. Sarah. Hayop ka, Megan. Inutusan mo ang iyong mga tao na tamaan ang isang batang babae na walang paraan upang ipagtanggol ang sarili. Tao ka rin ba? Megan, awayin mo ako kung maglakas loob ka, pero huwag mong awayin si Sarah. Nang makita nila yon, galit na galit sina Dax, Chester, Yvette, at iba pa, sinigawan nila si Megan ng malakas. Lalo na si Dax, namumula ang kanyang mga mata habang nag-aalab ang galit sa buong katawan. Malapit na siyang sumabog. Nakakaawa si Sarah. Pinatay ng New World Army ang kanyang ama, at walang balita tungkol sa kanyang kapatid. Kailangan niyang maging mas mature at umako ng responsibilidad sa pamamahala sa buong pamilya Carter. Napagod siya. Pagkatapos, talagang nakakadurog ng puso ang matamaan ng mga tao ni Megan sa ganoong paraan. Narinig niyang pinagalitan siya ni Dax at ng iba pa, malamig na tumawa si Megan, haha. Bakit ka nag-abala? Malinaw kung sino ang mananalo at matatalo dito. Kahit palayain ko kayong lahat ngayon, kaya niyo ba akong ipaglaban? Namula sina Dax, Chester, at iba pa nang marinig yon. Wala silang sagot. Napakaraming mandirigma ni Megan ang kasama niya, kahit pabitiwan niya sila, hindi sila magiging tugma para sa kanya. Gayunpaman, hindi nila maaaring hayaang mabugbog si Sarah ng ganoon. Sa wakas, hindi na nakatiis si Sarah at nahimatay sa bugbog. Huminto si Fanny at bumalik para tumayo sa harap ni Megan. Alliance Master, hindi mo kailangang sayangin ang iyong oras sa pakikipag-usap sa grupo ng mga talunan na ito. Utos na patayin sila. Sinundan ni Fanny si Megan sa loob ng maraming taon at natuto siya mula sa pinakamasama. Ang kanyang puso ay kasing lason ng kay Megan. Tumango si Megan. Yung mga taong ito ay nasa kamay ko na. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap pa. Sa sumunod na segundo, utos na sana ni Megan na patayin agad ng lahat si Dax at ang iba pa. Gayunpaman, nagbago ang isip niya pagkatapos ng pagbabago ng puso. Hindi, magiging napakabait para lang patayin sila, naisip niya. Pagkatapos, inutusan ni Megan si Fanny, himuin ang lahat mula sa pamilya Carter na buksan ang kanilang mga bibig. Pagkatapos magsalita ni Megan, ang ilang emisect na disciples, ay pumunta sa harapan at pinisil ang bawat isa sa mga panga ng pamilya Carter. Si Dax at ang iba ay karaniwang lumalaban sa kanila, ngunit ang kanilang mga kamay at paa ay nakatali. Wala silang choice. Lahat sila ay kailangang ibuka ang kanilang mga bibig habang ang kanilang mga panga ay pinipiga. Naglabas si Megan ng isang bote ng jade, at may ilang kulay itim na tabletas sa bote. Pinisil ni Fanny ang mga tabletang iyon sa bibig ng bawat isa sa pamilyang Carter. Ang mga tabletas ay ang Dark Day Pill. Pinag-isipan ito ni Megan. Hindi magiging masaya na patayin lang si Dax at ang iba pa. Binigyan niya sila ng Dark Day Pill, at kung wala ang antidote, lahat sila ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Nakalkulan niya ng maayos ang oras. Ang bawat isa sa kanila ay umiinom ng 5 Dark Day Pills, at sa loob ng 2 linggo, ang lason ay sisipa. Sa oras na yon, babalik na sana si Daryl sa tamang oras upang masaksihan si Dax, at ang iba pa ay namatay dahil sa lason.
Masasaksihan ni Daryl ang kanyang pamilya at mga kaibigan na lahat ay namatay sa isang masakit na kamatayan. Masayang-masaya si Megan sa pag-iisip pa lang niyan. Hindi man lang siya nag-aalala na si Daryl ang maglalabas ng antidote. Ang Immortal Pure Scripture ang pinaka hindi kapani-paniwalang kasulatan, at siya lang ang nakakaalam tungkol sa Dark Day Pill. Gaano man kaalam ni Daryl, hindi niya malalaman ang antidote sa maikling panahon. Bang! Ilang segundo lang matapos inumin ang Dark Day Pill, nanginig si Dax, Chester, at ang iba pa, at mahigpit na nakalock ang kanilang mga kilay. Sa sandaling yon, ang mga mukha ni Dax at Chester ay namumutla. Nagdududa pa rin ang kanilang puso. Anong lason na tableta iyon? Ang epekto ng tableta ay masyadong malakas. Agad nitong tinatakan ang kanilang panloob na enerhiya, at ang kanilang panloob na enerhiya ay hindi na maisaaktibo. Hindi lamang iyon, ang kanilang mga tiyan ay ganap ding pinigilan. Napakalakas, anong lason iyon, pagtataka nila. Nang makita iyon, labis na natuwa si Megan at hindi nag-aksaya ng oras. Tumingin siya kay Dax at sa iba pa at nagsalita, hindi mo na kailangang manghula pa. Binigyan kita ng Dark Day Pill. Ang lason na ito, kapag natupok, ay mananatili sa iyong katawan sa loob ng 1 taon bago magkabisa. Gayunpaman, hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal, kaya binigyan ko ng 5 tabletas ang bawat isa sa inyo. Pagkalipas ng 1 pang kalahating buwan, ang lason sa inyong mga katawan ay sisipa, at sa panahong iyon, lahat kayo ay mabubulok at mamamatay. Ito ay magiging kasing kahila-hilakbot na maaari mong isipin. Isipin kapag bumalik si Daryl mamaya, upang makita kung paano ka namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Gaano siya magiging wasak? Haha! Hindi tinangka ni Megan na itago ang excitement habang patuloy na tumatawa ng malakas. Siya ay talagang maganda at kaakit-akit, ngunit naramdaman ni Dax at ng iba pa ang kanyang kalupitan at hindi maiwasang manginig. Dark Day Pill. Magiging epektibo ang tableta pagkatapos ng kalahating buwan. Mabubulok ba ang buong katawan natin? Sa sandaling yon, si Dax at ang iba pa ay labis na galit at nabalisa. Hindi agad napatay ni Megan silang lahat. Malinaw na ang paraan na ginamit niya ay para lang madamay si Daryl na tuluyang nawasak. Gawa yon ng babaeng may lason na puso ng ahas. Hindi lamang siya nagkaroon ng lason na puso, ngunit ang lahat ng iba pang masasamang salita sa mundo ay hindi sapat upang ilarawan kung gaano kasama si Megan. Nakaramdam ng galit na titig ni Dax at ng iba pa, ngumiti si Megan habang winawagayway ang kamay kay Fanny. Ang grupong ito ng mga tao mula sa pamilyang Carter ay hindi mabubuhay ng matagal. Huwag mo silang pansinin. Bumalik tayo sa Emisect. Naubos ni Dax at ng iba pa ang Dark Day Pill, at ang kanilang panloob na enerhiya ay napigilan. Hindi sila gagaling. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paghihiganti nila. Kailangan na lang niyang bumalik sa Emisect at maghintay para sa susunod na yugto na ihayag ang sarili nito. Sa isang kisap mata, umatras ang lahat ng mandirigma ng sekta kasama si Megan mula sa tirahan ng pamilya Carter. Pagkatapos, nawala sila sa kadiliman. Sa sandaling yon, ang buong pamilya Carter ay sobrang tahimik. Patuloy na umiihip ang simoy ng gabi habang nakayuko si Dax at ang iba pa. Mas malamig pa sa simoy ng gabi ang kanilang mga puso. Naubos na ng lahat ang lason, at wala pang 2 linggo ang kanilang mabubuhay. Sa oras na bumalik si Daryl at makita ang kalagayan ng lahat, siya ay mapahamak. Ano ang dapat nilang gawin, tanong nila. Maghihintay ka lang ng kamatayan doon. Sa isip nila. Sa sandaling yon, walang nagsalita. Ang mas naisip nila tungkol dito, mas masahol pa ang naramdaman nila, at mas nabigo sila. Samantala, si Donoghue ay nasa Forgotten Alley. Matapos ang 3 araw na muling pag-uli, ang kanyang mga sugat ay ganap na gumaling sa ilalim ng dedikadong pangangalaga ni Debra Gable. Sa oras na yon, nakangiti si Venus, habang nakaupo siya sa pangunahing bulwagan ng Forgotten Alley. Sa sandaling iyon, si Donoghue ay nakayuko kay Venus, habang magkahawak ang kanyang mga kamay. Master, ang aking mga sugat ay ganap na gumaling na. Narito ako upang magpaalam sa iyo. Nais kong maghiganti laban kay Daryl. Sige. Tumango si Venus sa kanyang ulo. Matapos umalis sa lambak, mag-ingat ka. Sabihin mo sa akin ang unang segundo kung kailangan mo ng tulong.
Nakita ni Venus na ambisyoso si Donoghu at determinado na ibalik ang kanyang trono. Dahil siya ay alagad, tutulungan niya siya ng buong lakas. Salamat, Master. Naiintindihan ko, sagot ni Donoghu. Sa sandaling iyon, kinagat ni Debra ang kanyang mga labi, at malumanay na sinabi, Master, nais kong umalis din sa lambak. Nawala ko ang aking mga alaala kanina, at nakalimutan ko kung ano ang nasa labas ng mundo. Nais kong pumunta sa labas. Naiinis si Debra matapos manatili sa Forgotten Valley ng higit sa 1 buwan, matagal na niyang gustong lumabas. Inisip ito ni Venus, pagkatapos ay tumango ng isang ngiti habang sinabi niya, mabuti iyon. Kung iyon ang kaso, dapat kang umalis kasama si Donoghu. Pareho kayong mag-aalaga sa bawat isa. Ngumiti si Donoghu at idinagdag, tama, senior sister. Magkasama tayo. Alam kong maraming mga kagiliw-giliw na lugar, maaari kitang dalhin sa paligid noon. Oo. Akala ni Debra. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng mainit noong narinig niya yon, at masaya siyang sumang-ayon. Matapos makakuha ng pahintulot mula sa kanilang master, si Donoghu at Debra ay naka-impake ng gaan at umalis agad sa Forgotten Valley. Pagkalipas ng 2 oras, dumating sina Donoghu at Debra sa Westrington Royal City. Naging emosyonal si Debra nang makita niya ang mga taong naglalakad papasok at labas ng pasukan ng lungsod at ang nakaganyak na lungsod sa loob. Pagkatapos, hindi niya maiwasang tinanong si Donoghu, Junior brother, gusto mo bang pumasok sa palasyo lamang upang labanan si Daryl at bumalik sa iyong trono? Mas maaga sa paglalakbay, binanggit ni Donoghu ang pagsira sa maharlikang lungsod lamang upang humingi ng paghihiganti mula kay Daryl. Tama yan. Tumango si Donoghu, determinado. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at patuloy na sinabi, ngunit hindi ngayon. Hahanapin natin ang isang inn upang magpahinga ngayon. Kapag bumagsak ang gabi, papatayin ko si Daryl. Senior sister, hihintayin mo ako sa labas. Habang nagsasalita siya, ngumiti si Donoghu at tumingin kay Debra. Sa sandaling makuha ko ang aking trono, salamat sa iyo ng maayos. Huwag kang mag-alala tungkol dito, junior brother. Si Daryl ay isang kakilakilabot na tao, at dapat na siya ay isang kakilakilabot na emperor din. Tutulungan kita para sa kapakanan ng mga tao sa Westrington. Ngumiti si Debra, at umiling sa kanyang sinabi. Hanggang sa sandaling iyon, naisip ni Debra na si Daryl ay isang kakilakilabot na tao, at isang mapagkunwari. Pagkatapos, may naisip si Debra, at sinabi niyang nag-aalala, mas maaga, binanggit mo si Daryl na nakunan ka, kahit nasaan ka. Hindi ka ba nababahala, ngayon na dumating ka sa maharlikang lungsod? Ngumiti si Donoghu. Senior sister, mayroong isang kasabihan mula sa kung saan ako nanggaling, ang pinakamapanganib na lugar din ang pinakaligtas na lugar. Iniisip ni Daryl na malayo ako dito, hanggat maaari. Hindi niya kailanman aasahan na babalik ako upang humingi ng paghihiganti mula sa kanya sa lalong madaling panahon. Tungkol sa lohikal na yon. Tinapik ni Debra ang kanyang ulo at naisip ito. Ngumiti siya at pinuri, junior brother, matalino ka. Mula sa simula, si Debra ay may magandang impresyon kay Donoghu, at lalo siyang humanga sa kanya. Ang taong ito ay matapang at matalino. Siya ay isang mahusay na tao. Ngumiti si Donoghu at hindi na nagsalita ng higit pa habang pinasok niya ang maharlikang lungsod kasama si Debra. Sa sandaling yon, mayroong 4 na pasukan sa Westrington Royal City, at lahat sila ay mababantayan. Si Donoghu ay nanirahan sa Westrington ng maraming taon, at pamilyar siya sa maharlikang lungsod. Iniwasan niya ang lahat ng mga tseke ng bantay sa pasukan ng madali. Nang makapasok sila sa maharlikang lungsod, sinasadya niyang natagpuan ang isang inn na matatagpuan sa isang mas liblib na lugar at inutusan ang may-ari na maghanda ng 2 silid. Sa panahon na magkasama silang gumugol sa mga nakaraang araw, si Donoghu ay naging isang ginoo. Masyado siyang matalino at humanga kay Debra. Sa kapangyarihan ni Donoghu, maaari niyang saktan si Debra anumang oras, ngunit hindi niya ginawa. May plano si Donoghu. Mas makabuluhan para sa kanya na manalo ng buong puso ni Debra sa halip na manalo lamang sa kanyang katawan. Alam niya na may malaking relasyon sina Debra at Daryl. Kung nais niyang manalo sa puso ni Debra, tiyak na masisira si Daryl. Walang makakapagparamdam sa isang tao na mas masahol kaysa sa pagkawala ng kanilang mahal sa ibang tao. Nang makapasok sila sa hotel,
tiningnan ni Debra ang mga abalang kalye sa harap niya at namangha. Junior brother, malaki ang maharlikang lungsod na ito. Maraming nangyayari. Ngumiti si Donoghue. Ang pananaw ng hari sa gabi ay mas maganda. Makikita mo ito kapag bumagsak ang gabi. Pagkatapos, matyaga niyang sinabi, Senior sister, matagal kaming naglalakbay ngayon, at pareho kaming naubos. Magpahinga muna tayo. Kapag bumagsak ang gabi, gagawa ako ng aksyon. Kapag matagumpay kong nakuha ang aking trono, malupig ko ang kagandahan ng hari sa iyo. Nang magsalita siya, hindi maitago ni Donoghue ang pag-asa sa kanyang mga mata. Nais niyang singilin sa palasyo at patayin agad si Daryl upang mabawi ang kanyang trono, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili mula sa pagiging masyadong mapusok. Nauna na si Daryl. Ang SKY Breaking Axe ay magpapakita ng aktwal na kapangyarihan nito sa gabi. Si Donoghue ay isang maingat na tao at hindi siya kukuha ng mga panganib. Sumagot si Debra, "Oh, junior brother. Nais kong tagumpay ka ng maaga. Huwag kang mag-alala, makikipagtulungan ako sa iyo sa iyong plano mamaya." Habang nagsasalita sila, pumasok sila sa hotel at bumalik sa kani-kanilang mga silid upang magpahinga. Ang isang tao na may isang komplikadong ekspresyon mula sa kalye na hindi kalayuan ay naobserbahan ang tulad ng pagpasok ni Donoghue at Debra. Pagkatapos, umalis siya kaagad at tumungo sa direksyon ng palasyo. Ang lalaki ay si Fred Hayes, ang Deputy General ng mga gwardya ng lungsod. Si Fred ang may pananagutan sa araw na yon upang magpatrolya sa paligid ng maharlikang lungsod. Naisip niya na ang lahat ay magiging katulad ng dati, at walang espesyal na mangyayari. Hindi niya inaasahan na makita si Donoghue. Gaano kabasto si Donoghue? Itinakda ng kanyang kamahalan ang mga bitag at utos na makuha siya, at siya pa rin ang nangahas na bumalik, pag-iisip ni Fred habang mas mabilis siyang lumakad. Kung ito ang kanilang karaniwang takas, hindi mapigilan ni Fred ang kanyang sarili sa pagkilos, ngunit naiiba si Donoghue. Ang lakas na mayroon siya nang hawakan niya ang SKY Breaking Axe ay nakakatakot lamang. Alam ni Fred ang sitwasyon, at sa gayon ay hindi siya kumilos ng walang pasubali. Sa sandaling iyon, si Daryl ay nakaupo sa upuan ng dragon, nagbasa ng isang banal na kasulatan sa pangunahing bulwagan ng palasyo. Siya ay orihinal na nais na ibalik ang Susan Creek sa World Universe, ngunit si Donoghue ay maluwag pa rin. Halos hindi siya makakain at magpahinga ng maayos, at talagang hindi siya maiiwan sa isang husay na puso. Napagpasyahan ni Daryl na sa sandaling makuha niya si Donoghue, ibabalik niya siya sa pamilyang Carter, at papatayin si Donghue sa harap ng libingan ng kanyang ninong. Ang paggawa nito ay makakatulong sa kanyang ninong na magpahinga sa kapayapaan sa langit. Sa sandaling iyon, tumakbo si Fred, pinapawisan ng labis, at sumigaw, "Ang iyong kamahalan, mayroon akong isang bagay na kagyat na iulat." Kumunot ang noo ni Daryl at sinabi ng tamad, "Fred, ikaw ang general ng mga gwardya ng palasyo. Bakit hindi ka nagpapatrolya ngayon? Ano ang gusto mong iulat?" Nagpanik ka, at hindi ito mukhang angkop. Pinahid ni Fred ang kanyang pawis nang mabilis niyang sinabi, "Kamahalan, huwag kang magalit. Mayroon akong isang bagay na kagyat na iulat. Nang magpatrol ako, nakita ko si Donoghue." "Ano?" Naisip ni Daryl, nagulat. Agad siyang tumayo at tumingin ng mahigpit kay Fred. "Sigurado ka ba na ang iyong nakita?" Nagbigay si Daryl ng maraming mga order upang makuha ang Donoghue. Sakto, sa ilalim ng gayong mga kalagayan, si Donoghue ay dapat na tumatakbo para sa kanyang buhay sa halip. Paano siya maglakas loob na bumalik? "Kamahalan, sigurado ako na ito ay si Donoghue." Si Fred ay lumuhod sa lupa at nagsalita ng maingat, may isang babae din sa kanya. Mukha silang malapit. Isang babae. Nang marinig niya iyon, natigilan si Daryl. Marami siyang pagdududa sa kanyang puso. Sa susunod na segundo, hindi maiwasang sabihin ni Daryl, "Ano ang hitsura ng babae?" "Napakaganda at kaakit-akit," sagot ni Fred nang walang pag-aatubili. Inisip niya ito at inilarawan kung paano siya tumingin. SHT! Nang marinig niya iyon, ganap na nawasak si Daryl. Iyon ay dahil ang babaeng inilarawan ni Fred ay malinaw na si Debra. Si Debra ay kasama ni Donoghue, at nagsasalita sila at tumatawa. Hindi, imposible yon. Alam ni Debra ang tungkol sa masamang dugo sa pagitan ni Donoghue at sa akin.
Kahit na nakuha siya ni Donoghu, dapat siya ay nasa ilalim ng presyon. Imposible para sa kanya na makipag-usap at tumatawa kay Donoghu, naisip niya. Pagkatapos, inutusan niya si Fred, ipunin ang lahat ng mga gwardya ng hari na palibutan ang inn na yon. Huwag payagan kahit isang lumipad upang makatakas. Opo, iyong kamahalan. Sagot ni Fred, hindi matapang na sumuway sa kanya, at umalis kagad. Nang umalis siya, mabilis na nagbago si Daryl at naglakad na may malalaking yapak. Sa sandaling yon, ang kanyang mga mata ay napuno ng put. Donoghu, pinamamahalaang mong makatakas 3 araw na ang nakakaraan. Hindi ka magiging maswerteng oras na ito. Si Donoghu ay nakaupo sa kanyang kama sa isang silid sa otel, na nakapatong sa kanyang mga mata. Tahimik siyang naghihintay para sa gabi. Naisip niya ito ng lubusan. Sa gabi, sasabunutan niya ang palasyo upang patayin si Daryl. Sa walang mga gwardya sa paligid niya, hindi siya matatalo ni Daryl kung labanan nila ang isa sa isa. Bang! 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 Sa sandaling yon, ang mga tunog ng malinis na mga yapak ay narinig mula sa kalye sa labas. Ano? Donoghu ay lubos na alerto. Bumaba siya sa kama, binuksan ang bintana, at tumingin sa labas. O hindi, ang ekspresyon ni Donoghu ay nagbago, at sa parehong oras, huminga siya ng malalim na malamig na hininga. Nakita niya ang 10,000 ng maharlikang lungsod na Black Rider Army na nagmamadali. Ang buong inn ay napapalibutan tulad ng sa isang balde na bakal. Ang Black Rider Army ay nasa itim na sandata, gaganapin ang mahabang sibat, at nagkaroon ng isang nakakatakot na kamamatay na aura. Ang Black Rider Army ay isang piling tao ng hukbo ng Westrington. Dati silang kilala bilang Black Wolf Rider Army. Matapos maging punong ministro ni Donoghu, pinalitan niya sila ng pangalan sa Black Rider Army. Sa lahat ng mga taon na ito, pinangunahan ni Donoghu ang Black Rider Army upang lupigin ang mundo, at talagang sikat sila. Sa sandaling iyon, sa hitsura ng Black Rider Army, ang kapaligiran sa buong inn ay naging malambing, at ang temperatura ay nagsimulang mahulog. Ang lahat ng mga naglalakad sa paligid ay nagsimulang magtago, at walang nangahas na huminga ng malalim. Ang isang tao ay lumulutang ng tahimik sa midair sa harap ng hukbo. Nagsuot siya ng isang gintong dragon na damit, nagkaroon ng isang malakas na aura, at mukhang grand. Ito ay si Daryl. SHT, pula ang mga mata ni Donoghu nang makilala niya ang kanyang kaaway. Nang makita niya si Daryl, ang mag-aaral ni Donoghu ay lumubog, at ang kanyang galit ay kumukulo. Kasabay nito, siya ay hindi kapani-paniwalang nabigla rin. Si Donoghu ay naging maingat at maingat. Paano nalaman ni Daryl na nandoon siya? Sa sandaling iyon, ikinulong ni Daryl ang kanyang tingin kay Donoghu na nakatayo sa tabi ng bintana. Nagkita ang kanilang mga mata, at ang malakas na pakikipaglaban sa aura ay maaaring madama sa hangin. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid ni Donoghu ay itinulak ng marahan, at dahan-dahang lumakad si Debra. Ang katangi-tanging mukha ni Debra ay napuno ng pagdududa. Junior brother, biglang maraming sundalo sa kalye sa labas. Ano ang nangyayari? Bang! Sa sandaling iyon, nanginginig ang katawan ni Daryl, at umiikot ang kanyang isip. Ang mga luha ay naging dahilan para lumabo ang kanyang paningin habang nakatitig siya kay Debra, hindi siya pumipikit. Ito talaga si Debra. Kasama talaga siya ni Donoghu. Mas maaga, nang iulat sila ni Fred, hindi siya pinaniwalaan ni Daryl. Nang makita niya ito ay talagang Debra noon, ang kanyang puso ay nakaramdam ng kasiyahan, ngunit puno ng mga pag-aalinlangan. Sa susunod na segundo, hindi na maitago ni Daryl ang kanyang emosyon. Sumigaw siya ng malakas sa Debra, Debra, ikaw ba yan? Maraming mga bagay ang naantala sa akin, kaya hindi ko pinamamahalaang iligtas ka mula sa lungsod ng New World. Pasensya na hinayaan kitang magdusa. Masaya akong makita na okay ka na ngayon. Magaling lang ito. Matapos hindi siya makita ng ilang oras, mukhang mahusay si Debra. Gayunpaman, siya ay mas payat kaysa sa dati, at iyon ang gumawa ng kanyang puso. Napuno ng mga pagdududa ang mukha ni Debra. Nagtaas ang kanyang mga browser, habang tinanong niya si Donoghu, junior brother, na siyang taong ito. Paano niya malalaman ang aking pangalan? Matapos ubusin ang nakalimutang tubig, nakalimutan na ni Debra ang lahat mula ng lubusan.
Hindi niya makilala si Daryl. Sigh! Huminga ng malalim si Donoghu, at dahan-dahang sinabi, "Senior sister, ito ay si Daryl. Siya ang naging dahilan upang mawala ang iyong memorya." Tulad ng sinabi niya na, mukhang seryoso si Donoghu, ngunit ang kanyang puso ay nadama na hindi ka panipaniwala. Si Debra at Daryl ay nagkaroon ng isang mahusay na relasyon, at ngayon na nakita nila ang bawat isa, maaalala ni Debra ang isang bagay. Nagtataka siya. Nanginginig ang katawan ni Debra habang nakatitig siya kay Daryl. Alerto ang kanyang mga mata. Kaya, ito ay Daryl. Sa totoo lang, gwapo ang lalaking ito. Mukha siyang hari sa dragon robe. Hindi siya mukhang isang taong nanlinlang. Ngunit parehong sinabi ni na master at junior brother na mapanganib si Daryl. Kailangan kong mag-ingat, naisip niya. Tinipon ni Debra ang kanyang mga saloobin at tumingin kay Donoghu. Bakit niya sinabi ang mga salitang iyon sa akin? Parang talagang malapit kami. Bago niya matapos ang pagsasalita, nagambala si Donoghu, "Senior sister, nakalimutan mo ba ang sinabi sa amin ni Master bago kami umalis?" Si Daryl ay isang talagang tuso na tao. Alam niya kung paano matamis ang pag-uusap at niloloko ang mga kababaihan, kaya huwag kang malito sa kanya. Hindi ka makapaniwala sa isang bagay na sinasabi niya. Nang marinig niya iyon, tumango si Debra. Mas maaga sa nakalimutan na lambak, nagtayo si Venus ng mga negatibong kaisipan kay Debra upang magkaroon siya ng isang napakasamang impresyon kay Daryl. Kaakibat ng mga sinabi ni Donoghu, pinataas niya ang kanyang bantay laban kay Daryl sa kanyang puso. Ano ang nangyayari? Naguguluhan si Daryl. Nakakakita ng hindi pinapansin ni Debra at nakipag-usap kay Donoghu ng mahina na lock ni Daryl ang kanyang mga browser. Ano ang nangyari kay Debra? Bakit hindi niya ako tinitingnan? Sa sandaling yon, hindi pa rin alam ni Daryl na nawala sa memorya si Debra. Sa itaas nito, siya ay senior sister ni Donoghu. Tama yon, dapat na kontrolado ni Donoghu sa isang paraan, naisip ni Daryl. Ayaw niyang mag-aksaya ng anumang oras at sinabi, habang nakatitig siya kay Donoghu ng galit, "Donoghu, kung paano ka bumalik? Kung ikaw ay isang tunay na tao, lumabas at labanan mo ako. Isang labanan sa buhay at kamatayan." Noong nakaraan, hindi kailanman hamunin ni Daryl si Donoghu sa isang labanan. Nakakatakot ang kapangyarihan ni Donoghu's SKY Breaking Axe. Gayunpaman, matapos matuklasan ang lihim ng SKY Breaking Axe, hindi na nag-aalala si Daryl. Ito ay araw pa rin, at hindi maglakas loob ni Donoghu na maisaaktibo ang kapangyarihan ng armas sa maksimum na antas. Ngumiti si Donoghu nang tumingin siya kay Daryl. "Nakakatawa, akala mo lalabas ako kapag tinanong mo ako. Sino sa palagay mo? Kahit na ikaw ang emperor, sa aking mga mata, ikaw ay isang walang silbi na Deutsche Bag." Si Donoghu ay isang matalinong tao. Malinaw sa kanya na ang kasalukuyang sitwasyon ay para sa kanyang kalamangan, kaya malinaw naman, hindi siya lalabas upang papatayin. Bukod dito, nakikita ni Donoghu na nag-aalala si Daryl tungkol sa kaligtasan ni Debra, kaya hindi siya mapipilit. Pinlano ito ni Donoghu, at malalaman niya ang isang paraan upang hayaan si Debra na makagambala kay Daryl habang natagpuan niya ang isang pagkakataon upang makatakas. SHT, ang mukha ni Daryl ay naging berde, habang ang kanyang puso ay nasusunog sa galit. Hindi siya nagsalita ng higit pa, ngunit nais niya na tumakbo siya sa hotel at ibagsak si Donoghu. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka saktan niya si Debra, kaya pinigilan niya ang kanyang sarili. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang galit, ngunit hindi niya maiwasang mapang-iinis si Donoghu. "Donoghu, ikaw ay isang sikat na tao, ngunit ngayon ikaw ay isang duwag at nagtatago sa hotel. Hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili? SHT, patuloy kong sasaktan ka kung tumanggi kang lumabas. Hindi ako naniniwala na maaari kang tumayo." Ang ekspresyon ni Donoghu ay naging matindi habang ang kanyang mga mata ay nagniningning ng galit. Sa lahat ng mga taon na ito, si Donoghu ay may mahalagang posisyon sa Westrington, at sikat siya. Simula kung kailan siya naiinis ng iba tulad ng dati. Gayunpaman, naisip niya na inilaan ni Daryl na maakit siya doon, kaya mabilis siyang kumalma. Sinabi niya ng kaswal habang siya ay ngumiti, "Daryl, huwag mong sayangin ang iyong oras. Pumasok lang ako sa ina ito, at hindi pa ako nakahinga ng maayos. Hindi ako aalis. Halika rito kung maglakas loob ka."
Habang tinatakot siya ni Daryl, mas tiwala si Donoghu sa kanyang mga hinala. Hindi maglakas loob si Daryl na mag-barge habang nag-aalala siya na baka masaktan niya si Debra. Tiwala doon, si Donoghu ay naging ganap na walang takot. Pinlano niya na bago pa man madilim ang araw, hindi niya iwan ang hotel. Siya ay nasa isang kawalan kung isinaaktibo niya ang SKY Breaking Axe sa araw. Madali itong i-backfire. Ako ay titigil hanggang sa bumagsak ang gabi, at wala akong mag-aalala tungkol sa gayon, naisip niya. Mukhang sasabog na si Daryl nang mapansin niyang hindi lalabas si Donoghu, at tinutukso siya. Si Donoghu ay masyadong matalino. Tumanggi siyang lumabas hanggang sa bumagsak ang gabi. Alam niya na nagmamalasakit ako sa kaligtasan ni Debra, kaya hindi ako nag-barge nang walang ingat. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay walang takot. Hindi. Dapat ko siyang pilitin bago lumalim ang kalangitan. Ang mas mahaba nating stall, mas mapanganib ito para sa Debra, naisip ni Daryl. Sa sandaling yon, naisip pa rin ni Daryl na kinokontrol ni Donoghu si Debra. Nang makita ang naiinis na mukha ni Daryl, natuwa si Donoghu. Naupo siya ng tamad sa balkonahe, habang ibinuhos niya ang isang baso ng alak, at nasiyahan sa kanyang inumin. Daryl, dati akong humanga sa'yo. Akala ko ikaw ay isang mabuting tao at may talento. Ngunit mula sa nakikita ko ngayon, ikaw ay walang tao. Nagdadala ka ng napakaraming tao upang palibutan ako, ngunit hindi man lang maglakas loob na pumasok. Iyon ba ang nakuha mo? Hindi ko akalain na ikaw pa ang emperor. Nakakahiya talaga sa'yo, panunukso niya. Habang nagsasalita siya, hinagis ni Donoghu ang kanyang alak, nakaka-relax. Madilim ang mukha ni Daryl, at hindi siya sumagot. Matapos ang isa pang ilang segundo, mahina na tumawa si Donoghu. Daryl, walang point na ganito. Bakit hindi tayo lumaban sa palasyo sa kalagitnaan ng gabi? Isang labanan sa buhay at kamatayan upang malutas ang kaguluhan sa pagitan namin minsan at para sa lahat. Nang sabihin niya iyon, kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Donoghu, ngunit desperado siya sa kanyang puso. Hanggat sumasang-ayon si Daryl, mananalo ako para sigurado. Kinokontrol ko ang lihim ng SKY Breaking Axe ng lubusan. Kapag gabi na, makokontrol ko ang kapangyarihan ng SKY Breaking Axe ng lubusan, at walang makakapagpalo sa akin. Sa sandaling yon, ang tingin ng lahat ay na kay Daryl. Baliw si Donoghu. Hindi lamang siya ay hindi nag-aalala tungkol sa gayong sitwasyon, ngunit hinamon din niya ang emperor sa isang labanan. Hindi nabalisa si Daryl sa mga stairs ng lahat. Malinaw niyang naobserbahan si Donoghu, at ngumiti ng malamig. Sa gabi? Ang aming kaguluhan ay tumatakbo ng labis na nais naming pareho na ang ibang partido ay maaaring mamatay ng mas maaga. Kung iyon ang kaso, bakit maghintay hanggang ngayong gabi? Hindi pipi si Daryl, makikita niya agad ang mga hangarin ni Donoghu. Paano niya hahayaan na makarating si Donoghu? Malamig na ngumiti si Donoghu, ngunit hindi nagsalita. Ngumiti si Daryl at nagsimulang magsalita ng walang katuturan, Donoghu. Dapat kong sabihin na mapagpasensya ka. Kahit na nakuha ko na ang trono mula sa iyo, maaari ka pa ring manatiling kalmado. At sa pamamagitan ng paraan, nakilala ko na ang lahat ng 108 concubines ng sayo. Lahat sila ay natatangi. Hindi masama. Gayunpaman, napakasama na iginawad ko sila sa mga pulubi sa maharlikang lungsod. Sa katotohanan, itinakda ni Daryl ang 108 concubines na libre, at hindi nila iginawad ang mga ito sa mga pulubi. Sinabi lang niya iyon upang magalit si Donoghu. Donoghu, mayroon kang pasensya, tama. Makikita ko kung gaano katagal maaari mong gawin ito, pag-iisip ni Daryl. Nagbago agad ang ekspresyon ng mukha ni Donoghu nang marinig niya iyon. Galit siya. Pinili niya ang bawat isa sa 108 concubines. Nagkaroon pa siya ng damdamin para sa marami sa kanila. Paano ibigay sa kanila ni Daryl ang Dutch bag na ito? Nakakahiya ito. Nang maramdaman niya ang galit ni Donoghu, tumawa si Daryl at nagpatuloy, tama. Naalala mo pa ba ang iyong asawa, si Shentelshon? Ang isa na dinukot ni Zubaji sa sinaunang libingan ni Lubu. Nakatanggap ako ng balita kahapon na ang iyong asawa ay nagsilang ng sanggol ni Zubaji. Sinabi rin niya na hindi na siya babalik sa iyo, dahil hindi siya nakaramdam ng anumang seguridad sa iyo, dahil hindi mo rin maprotektahan ang iyong sariling babae.
Ikaw ay isang walang silbi na tao. Siyempre, ginawa ni Daryl ang lahat. Nakita niya na pinamamahalaang niyang iignite ang galit ni Donoghu at nais niyang pukawin pa ang mga bagay. Sa sandaling yon, ang mga mata ni Donoghu ay pula ng dugo. Ganap na pinukaw ni Daryl ang galit sa kanyang puso. Bagaman si Donoghu ay ang dating emperor at mayroon ding 108 concubines, si Shentel ang nag-iisang babaeng mahal niya. Sa paglipas ng panahon, si Donoghu ay desperadong naghahanap kay Daryl upang mahanap ang lokasyon ng Zhubaji upang mailigtas niya ang kanyang asawa, si Shentel. Nang marinig ni Donoghu na naihatid ni Shentel ang sanggol ni Zhubaji, nagalit siya. Ang mga ugat sa kanyang noo ay tumitibok at hindi na niya ito mapigilan. Si Donoghu, sa sandaling yon, ay hindi pa rin alam na binubuo ni Daryl ang lahat ng mga salitang iyon. Gayon din, hindi natapos si Daryl. Siya ay may isang bastos na ngiti sa kanyang mukha, at nagpatuloy sa pakikipag-usap ng hindi huminto, lahat ng mga ministro na dati ay naglilingkod sa iyo. Bago matapos ni Daryl ang pagsasalita, nagambala si Donoghu. Tumahimik ka, umiiyak siya, ang kanyang mga mata ay may dugo na pula, habang siya ay sumulyap kay Daryl. Tigilan mo ang lahat ng bagay na ito na walang kapararakan, at tanggapin ang iyong kamatayan. Lumabas si Donoghu mula sa hotel at lumipad sa hangin. Bang! Isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Donoghu. Kasabay nito, mayroong isang tunog na malinaw na kristal na sinundan ng Askewa Breaking Axe na lumilitaw na hawak ni Donoghu sa kanyang kamay. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, ang Askewa Breaking Axe ay lumiwanag ng maliwanag na parang isang pangalawang araw ang lumitaw at nagliliyab sa mundo. Maingat talaga si Donoghu. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang kanyang galit ay hindi ganap na pinansin ni Daryl. Gayunpaman, si Shentel ay tulad ng isang bahagi sa kanya, at lubos na nawala ang kanyang isipan. Ano ang isang malakas na aura? Iyon ay talagang isang malaking armas. Lahat ng mga mamamayan na nagtatago, at ang Black Rider Army ay nagulat, malawak na bukas ang kanilang mga bibig. Roar! Sa sandaling yon, ang galit ni Donoghu ay patuloy na kumulo, at hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagsasalita. Masigasig niyang hinimas ang palakol, at isang malakas na dragon na umungol na nagmula sa Askewa Breaking Axe ay nagulat sa kalangitan at lupa. Sinundan ito ng isang kulay na ginto na singilin sa Daryl. SHT, ang puso ni Daryl ay karera nang makita niya ang gintong sinag. Ito ay tulad ng isang kakilakilabot na enerhiya. Gayunpaman, hindi siya nababahala sa lahat, at labis siyang nasasabik sa halip. Ginulo ko ng lubusan ang galit ni Donoghu. Sa huli, hindi niya makontrol ang kanyang sarili, naisip niya. Sa susunod na pangalawa, hindi naisip ni Daryl ang karagdagang at isinaaktibo ang kanyang panloob na enerhiya. Bumuo ito ng isang proteksyon na kalasag sa harap ng kanyang katawan. Kasabay nito, lumipat siya kaagad. Ang gintong sinag ay sumabog sa proteksyon na kalasag, at isang malakas na bangbang na narinig, ang proteksyon na kalasag ay nasira. Bagaman ang proteksyon na kalasag ay tinanggal ang isang mataas na antas ng kapangyarihan, ang mga labi ng kapangyarihan ng gintong sinag ay pinapagod pa rin ang hangin sa paligid nito. Sa kabutihang palad si Daryl ay umatras ng 100 talampakan pabalik sa oras, kung hindi man, siya ay patay o malubhang nasugatan ng gintong sinag. Galit na galit si Donoghu, habang nasa kalagitnaan ng hangin, habang siya ay sumulyap kay Daryl. Daryl, pupugutin ko ang iyong ulo ngayon. Pagkatapos, hahanapin ko si Zhubaji, at puputulin ko rin ang ulo niya. Tumawa ng malamig si Daryl. Sige. Kung nais mong patayin ako, halika rito. Bang! Isang kakilakilabot na aura ang sumabog mula sa katawan ni Daryl. Sa sandaling yon, ang hangin na nakapaligid sa kanila, ay halos nagyelo. Bang! Narinig nila ang isang tunog na malinaw na kristal, at lumitaw ang Heavenly Halberd sa kamay ni Daryl. Sa isang iglap, ang aura ng dugo sa Heavenly Halberd ay naisaaktibo, at ang hangin ay nagdala ng madulas na baho ng dugo. Tingnan natin kung tatanggalin mo ang aking ulo, o pipigilan ko ang iyong sarili ngayon. Malamig na sinabi ni Daryl. Nakatitig sila sa isa't isa sa hangin, habang ang aura mula sa kanilang mga katawan ay nakakakit ng mga pagbabago sa kalangitan. Maraming tao sa lupa ang nag-aalala para kay Daryl. Bagaman malakas siya at mayroon siyang langit halberd, si Donoghu ay may malaking sandata.
Maaaring hindi matalo ni Daryl si Donoghu. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Daryl. Hindi siya agad na inaatake, ngunit umungol, mga Celestial Guards, magtipon kayo. Bigla, dos-dosenang mga numero sa gitna ng Black Rider Army ang tumaas sa kalangitan. Lahat sila ay nagsuot ng lilang gintong sandata at may malakas na oras. Sila ang mga piling sundalo ng Westrington, ang Celestial Guards. Inilipat ng mga Celestial Guards ang kanilang mga katawan sa isang sulyap ng isang mata, napapaligiran si Donoghu, na inilalagay siya sa gitna. SHT, pula ang mukha ni Donoghu, habang galit siya. Ang mga Celestial Guards ay naging pinakadakilang mandirigma niya. Sa araw ng kanyang koronasyon, si Daryl ay pumutok sa palasyo mismo, at ang mga Celestial Guards ay nabuo ang pormasyon at nakulong si Daryl. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi lamang suportado ng mga Celestial Guards si Daryl bilang emperor, tinulungan nila si Daryl na salakayin siya. Lahat sila ay mga traidor at duwag. Pansamantalang kontrolado si Donoghu dahil sa pagbuo. Ang 36 Celestial Formation ay natatangi. Kahit na si Donoghu ay nagkaroon ng Eskewa Breaking Axe, wala siyang kalamangan sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon, mahigpit na hinawakan ni Daryl ang Heavenly Halberd at mabilis na lumipad. Walang paraan na makatakas ka ngayon. Ang payo ko sa iyo ay sumuko at tanggapin ng masunurin ang iyong kamatayan, panunukso siya habang tumatawa siya. Matapos siyang magsalita, isinaaktibo ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya. Sa suporta ng mga Celestial Guards, nakikipag-away sila laban kay Donoghu. Bagaman alam niya ang lihim ng Eskewa Breaking Axe, hindi nangahas si Daryl na hindi maliitin ang kanyang kalaban. Bago sinira ni Donoghu ang enerhiya ng Eskewa Breaking Axe, na nagdulot ng backfire, hindi makikipagdigma si Daryl kay Donoghu. Ikaw. Si Donoghu ay nakulong sa pormasyon. Pinagalitan niya, Daryl, sumang-ayon ka sa isang one-on-one battle, ngunit ngayon ay nakukuha mo ang iyong mga tao upang matulungan ka. Huwag kang mahiya. Ngumiti sandali si Daryl at sinabi ng malamig, kapag nahaharap sa tulad ng isang taong malinlang tulad mo, walang nakakahiya. Bukod, ikaw ay isang takas ngayon, karapat-dapat ka ba sa isang one-on-one battle sa akin? Habang nagsasalita siya, ang panloob na enerhiya ni Daryl ay sumugod, at mas malakas siya kaysa dati. Nakipag-away sila sa hangin. Inilabas nila ang isang nakakatakot na aura habang sila ay nakipaglaban at kumalat ito sa ilang libong talampakan sa kanilang paligid. Ang buong kalangitan sa itaas ng maharlikang lungsod ay nagbago at naging madilim na parang ito ang katapusan ng araw. Namangha ang lahat sa lupa nang makita nila yon. Ano ang isang paningin? Si Daryl at Donoghu ay walang kamali-mali sa 9 na kontinente. Ang isa sa kanila ay nasa kamay ng Heavenly Halberd, at isa pa ay mayroong Eskewa Breaking Axe. Ang kanilang labanan ay makikita bilang pinakadakilang labanan na naganap sa daan-daang at libu-libong taon. Sa silid sa hotel, ikinulong ni Debra ang kanyang mga browser habang nakatitig siya nang malapit sa Donoghu sa hangin. Nag-aalala siya. Ano ang isang tuso na tao na ito, Daryl? Sinabi niya ang isang one-on-one battle. Ngunit ngayon hinayaan niya ang kanyang mga tao na bumuo ng isang pormasyon upang matrap si Junior Brother Donoghu. Kahit na may malaking sandata si Junior Brother, marami pa rin sa kanila laban sa kanya. Maaari ba siyang pamahalaan? Sa sandaling yon, nais ni Debra na tulungan si Donoghu, ngunit ang Celestial Formation ay masyadong komplikado. Hindi niya alam kung paano malulutas ang pagbuo, kaya't hindi siya nangahas na kumilos ng walang ingat. Habang inaatake ni Daryl si Donoghu sa suporta ng mga Celestial Guards, hindi niya nakalimutan ang tungkol kay Debra. Debra! Natrap ko si Donoghu. Wala ka ng panganib. Huwag matakot, lumabas ka agad, sigaw ni Daryl kay Debra. Mas maaga, kailangan kong maging maingat dahil kasama ni Donoghu si Debra. Ngayon na nakulong ko siya, wala nang dapat ikabahala, naisip niya. Gayunpaman, nagtaka si Daryl nang tumayo lang si Debra sa balkonahe. Para bang hindi niya narinig ang mga sinabi niya. Nag-aalala si Daryl. Ano ang mali? Ang Debra ba ay nalason ng Donoghu? Mabilis niyang inutusan si Fred, na nasa lupa. Fred, ilabas mo nang mabilis si Debra. Oo, iyong kamahalan. Sagot ni Fred. Si Fred ay alagad ni Donoghu, at matapat siya kay Daryl dahil siya ang emperor.
Agad niyang pinangunahan ang ilang sundalo upang magmadali sa otel. Nakarating sila sa silid sa ikalawang palapag. Sinabi ni Fred kay Debra na may paggalang, ang iyong kamalahan, si Donoghu, ay natrap ng kanyang kamahalan. Mangyaring umalis sa amin ng mabilis. Si Fred ay isang bihasang tao, at nang makita niya kung gaano kalaki ang pag-aalaga ni Daryl kay Debra, alam niya na ang ginang na mukhang isang engkanto ay dapat na babae ng kanyang kamahalan. Sa makatuwid, binati niya siya bilang iyong kadakilaan. Pagkatapos, habang papalapit na si Fred, namula si Debra, mukhang galit na galit nang batiin nila siya bilang iyong highness. Ikaw. Anya. Sa susunod na segundo, nang hindi hinihintay na lumapit si Fred, sumigaw si Debra, manatili ka. Hindi ako ang iyong kadakilaan. Huwag mo akong tawagan. Umalis ka, huwag kang lalapit sa akin. Hinila niya ang kanyang mahabang tabak upang bigyan ng babala si Fred at ang natitira na huwag lumapit sa kanya. Kasabay nito, ikinulong niya ang kanyang mga browser, at hindi maiwasang sumulyap kay Daryl. Galit talaga siya. Ano ang isang kakilakilabot na tao na ito, Daryl? Ginawa niya akong mawala sa aking mga alaala, at ngayon hiniling niya sa kanyang mga tao na batiin ako bilang iyong kahalagahan at sinusubukan kong samantalahin ako. Nang makita ang sitwasyong iyon, nakaramdam ng gulo si Fred. Sumigaw siya kay Daryl na may mapait na mukha, ang iyong kamahalan, ang kanyang kamahalan ay hindi nais na umalis. Kung mayroon man itong ibang babae, si Fred ay agad na kumilos. Gayunpaman, ang taong nasa harap niya ay babae ng emperor. May tabak pa nga siya sa kanyang kamay, kaya't hindi siya nangahas na kumilos ng walang ingat. Hindi makatawa o umiyak si Daryl nang makita niya iyon. Siya rin ay lubos na kahina-hinala. Ano ang nangyayari? Bakit laban sa akin si Debra? Para bang hindi niya ako kilala, nagtataka siya. Haha! Tumawa si Donoghu, mukhang nasisiyahan. Daryl, kahit ang iyong sariling babae ay hindi ka nakikilala. Paano mo ako tatawanan? Nakakatawa ito. Haha, tukso siya. Patuloy na pinag-ugoy ni Donoghu ang kanyang SKY breaking axe habang sinubukan niyang makatakas sa formasyon. Gayunpaman, perpekto ang celestial formation, at hindi ito malulutas ni Donoghu. Si Daryl ay hindi nababagabag sa panunukso ni Donoghu, labis siyang nag-aalala sa kanyang puso. Sigh! Pagkatapos, huminga ng malalim si Daryl at inutusan si Fred, lahat ay umatras ngayon. Huwag mo siyang saktan. Dahil hindi pumayag si Debra na umalis, hahayaan niya siyang maging para sa oras. Oo, iyong kamahalan. Sumagot kaagad si Fred habang pinamunuan niya ang mga sundalo at umalis sa bahay. Sa sandaling yon, hindi na nag-isip pa si Daryl at patuloy na inaatake ang Donoghu sa suporta ng mga Celestial Guards. Hanggang sa sandaling iyon, matatag na naniniwala si Daryl na kinokontrol ni Donoghu si Debra sa paraang hindi siya handang kilalanin siya. Tulad nito, hanggat maaari niyang kontrolin ng lubusan ang Donoghu, magiging ligtas si Debra. Ang labanan ay lalong tumindi. Si Donoghu ay nakulong pa rin sa pormasyon at hindi maaaring magbagsak. Gayunpaman, si Daryl at ang mga gwardya ng Celestial ay maaaring pansamantalang makontrol ang Donoghu, hindi nila ito matatalo ng buo. Di nagtagal, kalahating oras ang lumipas, ngunit ang labanan ay nanatiling matindi. Sa oras na yon, nagsimulang mag-alala si Donoghu, habang siya ay sumigaw, Daryl, papatayin kita at ay chop ang iyong ulo, kahit na ano ang kinakailangan. Bang! Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Donoghu ay sobrang pula ng dugo. Inaktibo niya ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya sa kanyang tiyan, at naipasok ang enerhiya sa SKY breaking axe. Sa sandaling yon, ang kakilakilabot na enerhiya na natipon sa SKY breaking axe. Ang SKY breaking axe ay ganap na hinihigop ang malakas na enerhiya mula sa mainit na araw sa itaas ng mga ito. Ang sinag na sumabog mula sa palakol ay mas malakas kaysa sa dati. Ito ay nagniningning ng maliwanag, halos lahat ay maaaring buksan ang kanilang mga mata. Si Donoghu ay aktibo ang maximum na antas ng enerhiya ng SKY breaking axe. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng impluensya ng kanyang kumukulong galit, ganap na nawala ang kanyang isipan. Nakalimutan pa niya na ang kapangyarihan ng SKY breaking axe ay nangangailangan ng balanse ng yin at yang. Ang tanging focus niya ay upang masira ang pagbuo sa lalong madaling panahon at patayin si Daryl. Bang!
Sa susunod na segundo, itinaas ni Donoghu ang SKY Breaking Axe sa kanyang mga kamay at kinaway ito. Isang hindi kapani-paniwalang malakas ngunit nakakatakot na enerhiya na sumabog mula sa SKY Breaking Axe at dumating na lumiligid sa isang puwersa na malakas. Sa sandaling yon, lahat, kahit na sina Daryl at ang Celestial Guards ay nagulat. SHT! Ang kapangyarihan ng SKY Breaking Axe ay sira ang ulo, pag-iisip ni Daryl. Nang walang pangalawang pag-iisip, isinaaktibo niya ang kanyang panloob na enerhiya at nabuo ang isang proteksyon na kalasag. Kasabay nito, inilipat niya ang kanyang katawan at mabilis na umatras. Gayunpaman, ang mga Celestial Guards ay hindi pinamamahalaang upang umepekto ng mabilis. Sa isang sulyap ng isang mata, mahigit 10 Celestial Guards ang sinalanta ng sinag. Ang mga Celestial Guards ay sumigaw sa sakit at lumapag sa isang malaking pool ng dugo. Ang bawat malapit sa isang malamig na paghinga nang makita nila yon. Lubha silang natigilan. Iyon ang kapangyarihan ng SKY Breaking Axe. Sa himpapawid, ang mga mata ni Donoghu ay sobrang pula ng dugo. Ang kanyang pangitain ay nakalock kay Daryl habang sinabi niya ang bawat isa at malinaw at malamig, "Daryl, walang paraan para makatakas ka ngayon. Hindi lamang nais kong ibalik ang aking trono, ngunit papatayin kita, sirain ang bawat kapangyarihan na nauugnay sa iyo, at papatayin ang lahat ng iyong pamilya at mga mahal sa buhay." Tiningnan siya ni Daryl ngunit hindi tumugon. Nagpakita siya ng kalmado, ngunit sa loob, nag-aalala siya. SHT! Ang kapangyarihan ng SKY Breaking Axe ngayon ay malinaw na naabot ang pinakamataas na antas nito. Sa teoryang, ang Donoghu ay sasailalim sa epekto ng backfire. Bakit walang nangyayari? Nagtataka siya. Mamamatay ka! Si Donoghu ay hindi nag-aaksaya ng anumang oras at sinisingil sa Daryl na may isang hindi kapani-paniwalang puwersa na nanginginig sa lupa. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang mga hakbang lamang, ang kanyang mukha ay biglang naging berde at puti. Nanginginig ang kanyang katawan nang hindi mapigilan. Ang kapangyarihan ng SKY Breaking Axe ay na-backfired sa ilalim ng kanyang mabaliw na pag-activate kanina. Nang makita yon, lahat ng tao ay nakatingin sa bawat isa, nalilito. Ano ang nangyayari? Si Daryl, sa kabilang banda, ay labis na nasasabi. SHT, pagkatapos gumastos ng sobrang lakas, sa wakas ay pinagdudusahan ni Donoghu ang backfire na epekto ng SKY Breaking Axe. Kung hindi ito nangyari, lahat ng mga Celestial Guards ay namatay ng walang kabuluhan. Ako. Si Donoghu ay nakatitig ng malapit kay Daryl at nais niyang patayin siya kaagad. Gayunpaman, ang kanyang panloob na enerhiya sa kanyang tiyan ay wala na sa ilalim ng kanyang kontrol. Ito ay ganap na ligaw. Sa wakas, ang Donoghu ay nag-spray ng isang bibig na puno ng dugo sa kalangitan. Ang buong mukha niya ay namumutla, at ang buong katawan niya ay naging mahina. Donoghu, sinabi ko kanina na ngayon ay ang araw na namatay ka. Ayaw ni Daryl na mag-aksaya ng oras tulad ng sinabi niya ng malamig. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at sinuntok si Donoghu. Nang pumunta si Daryl upang suntukin si Donoghu, ang mga imahe ni Zoran Carter ay naglaro sa kanyang isipan. Godfather, narito ako upang humingi ng paghihiganti para sa iyo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang nag-aalala na tinig ang nagsalita, hindi. Pagkatapos, isang slim figure ang sumugod at pinrotektahan ang Donoghu. Ang kanyang katangi-tanging mukha ay napuno ng pag-aalala at pagpapasya. Ito ay si Debra. Sa sandaling iyon, lahat ng tao ay naguguluhan. Lahat ng kanilang mga mukha ay mukhang nagulat. Ano ang nangyayari? Hindi ba ito ang babae ng kamahalan na si Debra? Bakit niya ipinagtatanggol si Donoghu? Sa parehong oras, si Daryl ay natigilan din. Sa susunod na pangalawa, tiningnan ni Daryl si Debra, at hindi maiwasang sabihin, Debra, ikaw. Sa puso ni Daryl, palagi niyang naisip na si Debra ay nasa ilalim ng kontrol ni Donoghu, at iyon ang dahilan kung bakit tumanggi siyang umalis kasama si Fred kanina. Hindi niya inaasahan na sa pinakakritikal na oras, si Debra ay sumulong upang ipagtanggol ang Donoghu. Bago niya matapos ang pagsasalita, malamig na nagambala si Debra. Huwag mong sabihin ang aking pangalan, itinaas ni Debra ang kanyang pulang labi, at malamig na sinabi. Walang emosyon sa kanyang katangi-tanging mukha. Hindi kita kilala.
Tumigil sa pagpapanggap na kilala ako. Hindi niya ako kilala. Naisip ni Daryl. Ang mga salitang iyon ay bumagsak ng labis sa puso ni Daryl. Sa sandaling iyon, maramdaman lamang ni Daryl na ang kanyang puso ay labis na nasasaktan. Ang kanyang pangitain ay nakalock kay Debra dahil ang kanyang puso ay napuno ng mga pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman ni Daryl na hindi nagpapanggap si Debra. Ang kanyang saloobin ay nagparamdam sa kanya na siya ay hindi pamilyar. Para bang siya ay naging isang ganap na naibang tao. Ano ang nangyayari? Nagtataka siya. Huminga ng malalim si Daryl at sinabi kay Debra na may kasalanan. Debra, alam kong hindi ako pumunta sa New World Palace upang iligtas kayong lahat at nagdulot sa iyo ng maraming pagdurusa. Naiintindihan kong galit ka sa akin. Ngunit mangyaring huwag i-play ang tanga dito ngayon. Malapit na niyang makuha ang buhay ni Donoghu. Kung napalampas niya ang pagkakataong ito, maaaring hindi isa pa sa hinaharap. Susunod, malumanay na sinabi ni Daryl, Debra, lumayo ka. Hayaan mo muna akong makuha ang Donoghu. Kung nagagalit ka pa, maaari mo itong pakawalan sa akin mamaya, mangyaring. Hinawakan ni Daryl ang langit na herb at lumapit ng hakbang-hakbang. Kahit na ano, hindi niya maiwasang makatakas si Donoghu. Gayunpaman, pagkatapos niyang gumawa ng 2 hakbang, sumigaw si Debra, at itinuro ang kanyang mahabang tabak sa Daryl, tumayo ka doon. Huwag kang lalapit o sasalakayin kita. Pinahirapan ni Debra ang kanyang mga labi, at patuloy na nagsasalita, hanggat narito ako ngayon, hindi ka maglakas loob na saktan ang aking junior brother. Ang kanyang mukha ay malamig na yelo, at ang kanyang mga salita, ay tinukoy ng walang pag-aalinlangan. Ano? Kapatid na lalaki. Natigilan si Daryl. Ang kanyang utak ay umiikot, at ang kanyang isip ay gulo. Debra, bakit mo tinawag si Donoghu na iyong junior brother? Sa lahat ng mga taon na ito, si Donoghu ay nasa Westrington, at hindi pa siya nakarating sa kontinente ng Great East, at walang anumang balita tungkol sa kanya na sumali sa Artemis sect. Mula noong kailan siya naging kapatid ni Debra? Sa sandaling yon, malapit nang sumabog ang isip ni Daryl. Hindi niya maintindihan. Lahat ng tao doon ay nag-usap-usap. Ito. Bakit siya ang babae ng kamahalan na si Donoghu, senior sister? Paano nangyari yon? Lahat ay bumubulong. Wala sa kanila ang nagsalita ng malakas habang natatakot sila na makakasakit kay Daryl. Haha! Sa sandaling iyon, si Donoghu, na labis na mahina, ay hindi makakatulong ngunit tumawa habang nakatingin sa langit. Ipinagmamalaki niyang sinabi kay Daryl, Daryl, ang aking senior sister ay kasing ganda ng isang diyosa. Paano ang isang Daochebag tulad ng karapat-dapat mong makasama? Kwalipikado ka pa ba? Noong nakaraan, upang magkaroon ng aking senior sister, gumamit ka ng masasamang paraan upang mawala siya sa memorya. Ngayon ang iyong maruming isip ay gumagana muli at ginagamit ang lahat ng mga pekeng salita upang magsinungaling sa kanya. Sa palagay mo ay sobrang bobo ang aking senior sister at maniniwala sa sinasabi mo. Natuwa si Donoghu. Haha! Isang napakagandang pakiramdam, naisip niya. Nag-aalala si Donoghu walang takot siya. SHT! Nagalit si Daryl at puno ng pagdududa. Nagdulot ako ng pagkawala ng memorya ni Debra. Paano yun mangyayari? Mahal na mahal ko siya, paano ko siya masasaktan? Ang isip ni Daryl ay biglang umiikot habang may nalaman siyang isang bagay. Dapat na nawala ang memorya ni Debra mula sa iba pa, kaya hindi na niya ito makilala. Sinadya ni Donoghu na gawing mas galit si Debra kay Daryl. Nang mapagtanto niya iyon, labis na nag-aalala si Daryl. Debra, huwag makinig sa Donoghu. Gusto lang niyang masira ang relasyon namin. Nakalimutan mo na ba? Ako ang iyong lalaki, Daryl. Ang unang beses na nagkakilala kami ay sa Artemis sect pangunahing dambana ng Great East, anya. Ang mga mata ni Daryl ay napuno ng desperasyon at pakikiramay. Nawala ni Debra ang memorya niya. Marahil ay marami na siyang pinagdaanan at nagdusa ng labis. Gayunpaman, ang katapatan ni Daryl ay mukhang kumikilos siya sa mga mata ni Debra. Umiling-iling siya at sinabing, tumahimik ka. Hindi kita pakikinggan. Kinagat niya ang kanyang mga labi habang hawak niya ang mahabang tabak sa kanyang kamay. Ang kanyang mga kamay ay pawis na pawis.
Sa kabila ng sinabi ni Daryl, hindi pa rin nakuha ni Debra ang alinman sa kanyang mga alaala. Bukod sa puot, naramdaman niya para kay Daryl, ang lahat ng naramdaman niya ay kinakabahan. Nasugatan si Junior Brother Donoghue. Marami sa kanila kumpara sa iba. Aalisin ko ba siya rito? Say! Gustong umiyak si Daryl, ngunit walang luha nang makita niya ang nangyari sa harap niya. Ano ang gagawin ko? Ipinagtatanggol ni Debra si Donoghue sa kanyang buhay, at hindi niya ako pinapakinggan. Bigla, lumabas si Brad at sinabing, "Kamahalan, huwag sayangin ang iyong oras sa pagsasalita. Mangyaring, bigyan mo ako ng order at papatayin ko siya. Ginagaranti ako na hindi ko sasaktan ang kanyang kamahalan." Si Daryl ay tiniklop ang kanyang kamao at hindi tumugon. Pagkalipas ng ilang segundo, tahimik siyang tumango. Iyon lamang ang paraan. Sa pag-apruba mula kay Daryl, sumigaw si Brad at sinisingil kaagad, "Charge!" Natakot si Donoghue habang lumingon siya kay Debra at sinabi, "Mag-ingat ka, senior sister. Ako ang target nila. Mahal ka pa rin ni Daryl, kaya hindi ka niya sasaktan. Dapat kang umalis agad, iwanan mo lang ako." Kahit na sila ay gumugol lamang ng isang maikling oras ng magkasama, sa mga nakaraang araw, alam ni Donoghue na mabuti si Debra. Malambot siya sa labas ngunit malakas sa loob, at siya ay isang taong may malakas na mga prinsipyo. Ang mas sinabi niya na mas hindi siya aalis. Tulad ng inaasahan, hinimas ni Debra ang kanyang ulo nang mahigpit at kinagat ang kanyang mga labi. "Junior brother, ano ang sinasabi mo? Hindi kita iiwan dito." Bang! Habang nagsasalita siya, isang malakas na enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Debra. Ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin ng maganda at nagpunta upang matugunan ang natitira. Nakipag-away siya kay Brad at sa iba pa. Napanood sila ni Daryl, ang kanyang puso ay mabilis na naramdaman na parang nasa lalamunan niya. Siya ay nagkasalungat. Naalala niya noong siya ay nasa New World na naambush at itinulak ang bunganga ng bulkan. Sa oras na iyon, sina Debra at Jade ay hindi nag-atubiling lumukso sa bunganga ng bulkan upang mamatay kasama niya. Hindi niya malilimutan ang malalim na pagmamahal nila. Gayunpaman, ngayon ipinagtatanggol niya ang kanyang pinakadakilang kaaway sa kanyang buhay. Hindi niya siya sinisisi, na wala ang memorya niya. Gayunpaman, ang sinumang dumadaan sa kung ano siya ay maramdaman ang parehong sakit sa puso na naramdaman niya sa sandaling iyon. Si Debra ay hindi lamang isang tanyag na diyosa ng Great East na may pambihirang kapangyarihan, ngunit kamakailan lamang ay sumali siya sa nakalimutan na lambak. Matapos linangin ang kanilang mga diskarte, malaki ang kanyang kapangyarihan. Bang! 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 Sa isang sulyap, daan-daang Westrington Black Rider Army ang malubhang nasugatan ng mahabang tabak ni Debra at hindi na makakalaban pa. Gayunpaman, napakaraming tao, kaya't naubos na ng lakas si Debra. Sa sandaling iyon, isang sundalo ng Black Rider ang nagmula sa likuran ni Debra at hiniwa ang kanang braso ni Debra gamit ang kanyang talim. Sa isang iglap, tumulo ang dugo, at nanginginig ang katawan ni Debra habang ang kanyang mukha ay naging maputla agad. Sumasakit ang puso ni Daryl sa paningin, at sumigaw siya, "Tumigil ka! Lahat, huminto! Umatras, lahat! Umatras!" Napagpasyahan ni Daryl na, kahit anong mangyari, hindi niya papayagan si Donoghue sa araw na iyon. Gayunpaman, hindi niya ito magagawa. Nag-aalala siya na sasaktan niya si Debra sa aksidente. Masyado siyang makapangyarihan, at ang mga kahihinatnan ay magiging katakot-takot kung saktan niya si Debra. Ito ang dahilan na hayaan ni Daryl si Brad at ang iba pa na lumaban. Ang tanging kondisyon niya ay hindi dapat mapinsala si Debra. Nang makita niyang nasasaktan siya, sumakit ang puso niya. Nang walang pag-aatubili, inutusan niya ang kanyang mga tao na umatras kaagad. Sa sandaling iyon, si Brad at ang libu-libong mga sundalo ng Westrington ay huminto, ngunit wala sa kanila ang umatras. Nag-aalala si Brad habang siya ay sumigaw, "Ang iyong kamahalan." Si Donoghue ay sobrang tuso. Kung papayagan natin siya, mahihirapan itong makuha muli siya. Alam niyang pinigilan ni Daryl ang hukbo, dahil nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ni Debra, ngunit ang kaligtasan ng isang babae ay wala kumpara sa pagkuha ng Donoghue. Bilang emperor, si Daryl ang pinakamahalagang tao sa mundo, bakit siya mag-aalala tungkol sa hindi paghahanap ng isang babae para sa kanya?
Ang paglabas ng Donoghu ay isang malaking banta sa kanyang hinaharap. Si Donoghu ay nagkaroon ng SKW Breaking Axe, at hindi ito gaanong makuha. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Daryl ay pula ng dugo, habang siya ay umungol, tumahimik ka. Sinabi ko sa iyo na umatras, bingi ba kayong lahat? Nais mong sumuway sa aking mga utos. Umatras. Lahat kayo umatras. Ang mga mata ni Daryl ay nakatitig sa Donoghu, nakakaramdam ng pagkabigo. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Kung nagpapatuloy sila sa labanan, masasaktan si Debra. Ito ang babaeng mahal niya, hindi niya hahayaang mangyari iyon. Huwag kang magalit, iyong kamahalan. Mag-atras kami. Napanginig si Brad nang maramdaman niya ang galit ni Daryl. Umatras siya kaagad, at sa parehong oras, 1-0 ng Black Rider Army ay umalis din. Sa sandaling iyon, hindi pa rin alam ni Brad na higit na nag-alaga si Daryl tungkol sa kaligtasan ni Debra, kahit na mahalaga si Donoghu. Say! Nang makita niya iyon, hinalinhan si Donoghu. Isang ngiti ang lumitaw sa mahina niyang mukha. Naisip niya na hindi papansinin ni Daryl ang kaligtasan ni Debra, at igiit na makuha siya kahit ano paman. Hindi niya inaasahan na ilalabas siya ni Daryl. Daryl. Masyado kang nagmamalasakit sa iyong babae at relasyon. Hindi ka naputol para sa anumang malaki. Nanginig ang katawan ni Debra, at ang kanyang isip ay puno ng pagdududa. Pinapayagan ng Daryl na ito si junior brother, at umalis ako. Sinabi ng lahat na siya ay malandi at kakilakilabot, ngunit pakiramdam ko hindi siya kahilahilakbot sa aking narinig. Habang nasa malalim na pag-iisip si Debra, mahina ang sinabi ni Donoghu, Senior Sister. Salamat, Senior Sister, sa panganib sa iyong buhay upang mailigtas ako. Parang gusto ka ni Daryl. Inutusan niya ang kanyang hukbo na umatras habang nag-aalala siya na baka mapinsala ka. Si Donoghu ay tuso. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, hindi pa rin niya nakalimutan na pintahin si Daryl sa harap ni Debra. Nang marinig niya iyon, agad na namula si Debra. Ang magagandang kaisipan niya para kay Daryl kanina ay nawala agad. Ginawa yon ni Daryl para lang makarating sa akin. Ang gayong isang taong nakalihis, gaano siya kagaling. Tumingin si Debra kay Daryl at hindi maitago ang kanyang kasuklam-suklam at galit. Daryl, kung sa tingin mo sa pamamagitan ng pagpapakawala sa amin, gusto ko sa iyo, napakasama mo. Hinding-hindi ako magmumukha sa isang taong katulad mo. Pagkatapos, hinawakan niya si Donoghu, at mahina na sinabi, Junior brother, umalis na tayo. Sige. Sumagot si Donoghu. Si Donoghu ay mukhang seryoso, ngunit nasiyahan siya sa kanyang puso. Dapat magalit si Daryl. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makuha ako, ngunit hindi niya magawa. Nag-aalala si Daryl at hindi sigurado kung tumatawa o umiyak. Kumapit ka, Debra. Hindi mo talaga ako naalala. Gusto ni Daryl na lapitan siya. Matapos niyang gawin ang 2 hakbang lamang, lumingon si Debra, at itinuro ang kanyang mahabang tabak sa kanyang mukha. Galit siya sa sinabi niya, tumayo ka doon. Papatayin ko ang aking sarili kung gumawa ka ng isa pang hakbang. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa hayaan mong makuha ang gusto mo. Ibinaling niya ang mahabang tabak at inilagay ito sa kanyang sariling lig. Alam niyang desperado siya dahil gusto niya para sa kanyang kagandahan. Siya ay isang taong konserbatibo, kaya paano niya hahayaan ang isang kakilakilabot na tulad niya na lumabag sa kanya? Nagpasya si Debra kung susundin siya ni Daryl, papatayin niya ang sarili. Hindi mahalaga kung ano ang kanyang kakayahan, ay mahina, hindi niya maipagtanggol ang sarili laban sa 1-0 sundalo ni Daryl. Sa halip na mapahiya si Daryl, mas gugustuhin niyang mamatay. Sa sandaling yon, hindi pa rin alam ni Debra na labis na desperado si Daryl dahil malalim siyang nagmamahal sa kanya at nag-aalala sa kanya. Ito ay hindi katulad ng naisip niya. Sa sandaling yon, naging maputla ang mukha ni Daryl. Nagulat siya habang nakatayo siya doon at hindi mapigilan ang paghabi ng kanyang kamay. Sige, tama. Hindi ako lalapit. Mag-ingat ka, huwag saktan ang iyong sarili. Nagpanik si Daryl, ngunit nakaramdam din siya ng labis na mapait sa parehong oras. SHT, paano ito nangyari? Buti na lang nawala sa memorya si Debra at hindi niya ako maalala. Ngunit, ngayon kinamumuhian niya ako matapos na ma-brainwash ni Donoghu.
Nais ni Daryl na tumakbo at yakapin si Debra sa kanyang mga bisig, ngunit hindi siya nangahas. Kilala rin niya si Debra. Mukha siyang banayad ngunit napakalakas niya. Baka patayin niya ang sarili kung tinulak siya ni Daryl. Hindi pinansin ni Debra si Daryl. Inalis niya ang kanyang tabak at hinawakan si Donoghu, habang sila ay lumabas sa gate ng lungsod sa ilalim ng maingat na tingin ng lahat. Sa sandaling yon, ang buong maharlikang lungsod ay nasa kumpletong katahimikan. Ang bawat nakakita na yon ay labis na nagulat, at walang nangahas na magsabi ng isang salita. Kasabay nito, lahat sila ay may labis na pagdududa sa kanilang puso. Ano ang nangyayari? Hinayaan ng kanyang kamahalan si Donoghu dahil sa isang babae. Sinayang niya ang isang perpektong pagkakataon. Ano ang isang awa? Si Daryl ay hindi nababagabag sa lahat ng chatter mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nakatitig siya ng blangko habang naglalakad palayo sina Debra at Donoghu, mukhang nagkasalungat siya. Sa sandaling yon, dahan-dahang lumakad si Brad at masigasig na nagsalita, "Kamahalan, ano ang susunod nating gagawin? Pangungunahan ko ba ang hukbo upang habulin sila?" Makikita niya na hindi nasiyahan si Daryl doon. Sino ang magiging masaya pagkatapos ng nangyari? Hindi. Si Daryl ay umiling-iling ang kanyang ulo. Sa susunod na pangalawa, si Daryl ay nagbuntong hininga at nag-utos, "Brad, magdala ng ilang malakas na lalaki at sundin ang mga ito. Tandaan, sundin mo lang sila, huwag ilantad ang iyong sarili. Mag-ulat sa akin sa sandaling na pagtanto mo na pareho silang naghiwalay. Hanggat wala si Debra kay Donoghu, papatayin ko si Donoghu sa unang pagkakataon." Nang sabihin niya iyon, malamig ang tono ni Daryl, at wala siyang pag-aalinlangan tungkol sa kanyang desisyon. Napuno ng pagkabahala ang kanyang mga mata ng sabay. Nais niyang sundin ang mga ito sa kanyang sarili, ngunit sa sandaling naisip niya ang saloobin ni Debra sa kanya, nag-aalala siya na gagawa ulit si Debra nang makita siya. Matapos ang karagdagang mga saloobin, tinanggal ni Daryl ang ideyang iyon. "Oo, iyong kamahalan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailanman mawawala ang pagsubaybay sa kanila," sagot ni Brad, habang siya ay pumili ng ilang sundalo at umalis agad sa maharlikang lungsod. Sa sandaling yon, hawak ni Debra si Donoghu, habang naglalakad sila sa labas ng maharlikang lungsod. Habang naglalakad sila, patuloy na lumingon si Debra. Bagaman hindi niya nakita ang anumang mga sundalo sa likuran nila, si Debra ay hindi nakakaramdam ng lundo sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, huminga ng malalim si Donoghu at mahina na sinabi, "Senior sister, hindi mo na kailangang patuloy na tumingin sa likod." Si Daryl ay isang kakilakilabot na tao. Kahit na ipinapadala niya ang kanyang mga tao upang habulin tayo, hindi nila tayo papayag na makita sila. Nang marinig niya iyon, nag-aalala si Debra. Ano ang gagawin natin? Habang nagsasalita siya, may naiisip si Debra na parang kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabi, "Bakit hindi kami bumalik sa nakalimutan na lambak? Ligtas tayo kung bumalik tayo doon." Hindi nakalimutan ni Debra na suriin ang kalagayan ng pinsala ni Donoghu. Napuno ng pangangalaga at pagmamalasakit ang kanyang mukha. Sa kanyang puso, ang Forgotten Alley ay ang pinakaligtas na lugar. Tumawa ng mahina si Donoghu, at dahan-dahang sinabi, "Senior sister, ikaw ay masyadong knave. Dapat ay nagpadala si Daryl ng isang tao upang sundan kami ngayon. Kung babalik tayo sa nakalimutan na lambak, magpapadala din kami ng mga tao ni Daryl." Tulad ng sinabi niya, huminto si Donoghu at sinabi ng may malubhang mukha, "Mabait sa akin ang master, hindi ko siya maaaring maging sanhi ng anumang problema." Tumingin siya ng taimtim habang nagsasalita siya. Sa totoo lang, hindi nabalisa si Donoghu na baka magdulot siya ng problema sa Forgotten Alley. Alam niya ang kapangyarihan ng hukbo ng Westrington. Ang Forgotten Valley ay hindi magagawang ipagtanggol ang kanilang sarili, kahit na ang buong Forgotten Valley ay nagtipon upang labanan ito. Pinakamahalaga, nais niyang gumastos ng oras ng nag-iisa kay Debra. Alam niya na labis na nagmamalasakit si Daryl tungkol sa kaligtasan ni Debra. Hanggat kasama niya si Debra, mag-aalala si Daryl at walang gagawin sa kanya. Tulad nito, si Debra ay tulad ng kanyang proteksyon na kagandahan. Hindi alam ni Debra kung ano ang iniisip ni Donoghu. Itinaas ang kanyang mga kilay, at nag-aalala siya. Ano ang gagawin natin doon? Matapos mawala ang kanyang memorya, siya ay walang kabuluhan tungkol sa lahat sa labas.
Wala siyang ideya kung ano ang gagawin kapag naharap siya sa ganitong sitwasyon. Si Donoghu ay ngumiti ng gaan at aliwin siya. Senior sister, huwag magpanik. Maghanap muna tayo ng isang lugar upang magpahinga muna. Hayaan akong mabawi ang aking enerhiya. Pagkatapos nito, hindi namin kailangang mag-alala kahit gaano karaming mga lalaki ang ipinadala ni Daryl. Nakakakita kung gaano katiwala si Donoghu. Ang puso ni Debra ay huminahon. Tumango siya at pagkatapos ay tinulungan si Donoghu na magpatuloy sa paglalakad. Hindi nila sigurado kung gaano katagal sila ay naglalakad, ngunit sa lalong madaling panahon nakarating sila sa isang liblib na libis. Nang makita niya ang isang yungib sa harap niya, tinanggal ni Debra ang pawis sa kanyang mukha at masayang sinabi, may isang kuweba sa harap. Pumasok tayo upang magpahinga. Hindi tumutol si Donoghu. Nang pumasok sila sa yungib, nakita nila ang puwang sa yungib ay hindi maliit, maluwang ito. Maingat si Donoghu. Bagaman hindi nila nakita ang anumang mga sundalo na hinahabol sila sa kanilang paglalakbay, inaasahan niya na magpadala si Daryl ng isang tao upang sundan sila. Upang maiwasan ang sinumang pumasok, pinili ni Donoghu ang pinakaliblib na sulok sa kuweba. Habang nakaupo siya kasama ang kanyang mga paa, binuksan ni Donoghu ang kanyang bibig upang magsalita ng taimtim. Senior sister, sisimulan kong ayusin ang aking panloob na enerhiya sa aking tiyan. Mangyaring protektahan ako. Maaaring tumagal ito ng mahabang panahon, kaya nagsisisi ako sa gulo. Hindi nagsisinungaling si Donoghu. Mas maaga, pinutok niya ang kanyang panloob na enerhiya upang maisaaktibo ang enerhiya ng Skyward Breaking Axe at nagdusa ng isang napakalaking epekto. Tulad nito, kailangan niyang mag-regulate at ibalik ang kanyang panloob na enerhiya na nangangailangan ng kanyang buong konsentrasyon. Hindi niya kayang magambala. Sige. Kinurot ni Debra ang kanyang mga labi habang tumango siya. Huwag kang mag-alala, junior brother. Dapat kong bantayan ang pasukan ng kuweba at huwag hayaang pumasok ang sinuman. Matapos ang kanilang pinagdaanan, naging mas malakas ang relasyon ni Debra at Donoghu. Bukod, sa puso ni Debra, tinanggal ni Daryl ang lahat mula sa Donoghu. Siya ay isang kaibig-ibig na tao. Hindi niya hayaang mapinsala muli siya. Ngumiti si Donoghu, ngunit hindi nagsalita. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magtanim. Nilinis ni Debra ang sugat sa kanyang braso, at binabantayan ang pasukan, habang nakita niya ang anumang paggalaw sa labas ng buong alerto. Di nagtagal, lumipas ang ilang oras, at ang maputla na mukha ni Donoghu ay nagsisimula ng maging mapula muli. Ang panloob na enerhiya sa kanyang tiyan ay halos nakabawi. Sa nagdaang ilang oras, ipinangako ni Debra na bantayan ang kuweba ng hindi nabigo. Sa sandaling iyon, binuksan ni Donoghu ang kanyang mga mata at sinabi kay Debra ng buong pasasalamat, Senior sister. Sigurado ay pagod ka. Taos-pusong nagpasalamat si Donoghu mula sa ilalim ng kanyang puso. Nang makita niya kung paano binabantayan siya ni Debra ng buong puso sa mga nakaraang oras nang hindi nagpahinga, naantig si Donoghu sa kabila ng pagkakaroon ng masamang puso. Ngumiti sandali si Debra. Tayo ay mula sa parehong master, hindi mo na ako dapat pasalamatan, junior brother. Habang nagsasalita siya, tiningnan niya ang mukha ni Donoghu, mas maganda ang hitsura niya kaysa dati. Natuwa si Debra, junior brother, ano ang nararamdaman mo ngayon? Mas maganda ba ang pakiramdam mo ngayon? Tumango si Donoghu at malapit nang tumayo. Bigla, narinig nila ang tunog ng mga yapak na nagmula sa kakahuyan na hindi kalayuan sa kuweba. Ang mga yapak ay matatag at malinaw na nagmula sa mga magsasaka na may malaking kapangyarihan. Sa pag-iisip na sila ang mga sundalo na ipinadala ni Daryl, mabilis na nagtungo si Donoghu upang magtago sa isang madilim na sulok ng walang karagdagang mga iniisip. Si Debra ay nasa buong alerto din, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang tabak habang pinapanood niya ang labas ng kuweba. Pagod ako. Hoy, may kuweba dito. Magpahinga ka doon. Kasunod ng ilang kaswal na pakikipag-chat, dalawang malaking figure ang lumitaw sa pasukan ng kuweba. Pareho silang bihis bilang mandirigma, at ang kanilang mga katawan ay naglabas ng isang malakas na aura. Kung hindi nawalan ng lakas si Debra, masisiyahan siyang makita sila. Ang dalawang figure ay sina Henry B. General, River, at Ocean Powder. Magkapatid ang River at Ocean Powder.
Dati sila ang mga pinuno ng coastline sect na nagdudulot ng problema sa baybayin. Lahat ay nagreklamo tungkol sa kanila. Nang makilala nila si Daryl, pinasok sila sa Elysium Gate sect at pinangalanan si Henry B. General. Matapos sumali sa Elysium Gate, nagbago sila at pinamunuan ang mga alagad ng Elysium Gate na mag-ambag ng malaki sa komunidad. Kamakailan lamang, nawala si Daryl habang sinubukan ni Lord Kenny na pumatay sa kanya. Nag-aalala ang lahat sa Elysium Gate at lumibot sila sa 9 na kontinente na naghahanap ng balita tungkol kay Daryl. Dumating ang ilog at karagatan sa Westrington upang siya satin kung nasaan si Daryl. Kalahating araw bago nito, narinig ng mga kapatid ang balita tungkol kay Daryl na naging emperor doon. Sobrang nasasabik sila. Nagmadali silang agad sa Royal City at dumaan sa kuweba nang hindi sinasadya. Pumasok lang sa kuweba ang River at Ocean at nakita ang sabik na mukha ni Debra. Pareho silang natigilan. Sister Debra, anong ginagawa mo dito? Matapos ma-stunned sa loob ng 2 segundo, ang River at Ocean ay labis na mausisa at nasisiyahan. Binati nila siya at labis na magalang. Bilang sila ay mga alagad ni Daryl, paano nila malalaman ang babae ni Daryl? Sister? Sumubsob kaagad si Debra nang marinig niya iyon. Kasabay nito, ang kanyang puso ay napuno ng pagkamausisa. Nababaliw ba ang 2 lalaking ito? Hindi ko rin sila kilala, ngunit tinawag nila akong kapatid sa sandaling pumasok sila. SHT! Donoghui, na nagtatago sa isang madilim na sulok, sinumpa ang kanyang sarili ng tahimik. Nakaramdam siya ng stress. Hindi ipinadala ni Daryl ang hukbo, ngunit ipinadala ang kanyang mga alagad mula sa Elysium Gate. Ang ilog at karagatan, bilang si Henry I. B. General, ay may napakahalagang posisyon sa Elysium Gate. Siyempre, kilala sila ni Donoghui. Naramdaman niya na ang 2 sa kanila ay ipinadala ni Daryl upang sundan si Debra at ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nag-react si Debra. Itinaas niya ang kanyang mga kilay at tumingin ng galit sa 2 kapatid. Sino ka? Hindi kita kilala. Bakit mo ako tinawag na kapatid? Nakakuha ka ng maling tao. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.